Isang sanggol ang natagpuan ng dalawang matanda habang binabaybay nila ang daan pauwi sa kanilang bahay. Narinig nila ang iyak ng sanggol malapit sa ilog. Pagkakuha nila sa bata, nakita nilang kulay itim ang lahat ng katawan nito. Noong una ay natakot silang dalawa. Pero mas nanaig ang kanilang awa kaya naman kinuha nila ang bata at dinala sa kanilang bahay. Magmula noon ay inampunan nila ito at pinangalan ng Rohan. Noon pa man, alam na ng matandang lalaki na ang batang pinalaki nila ay isang aswang. Dahil ang matanda ay isa ring namang albularyo. Humanap ito ng mutya para ipagamit kay Rohan. Isang mutya na kokontrol sa sarili niya. Isang mutya na magiging dahilan kung bakit mas mananaig ang kanyang pagiging tao kaysa sa pagiging aswang. Nang malaman ni Rohan ang tungkol sa kanyang pagkatao, pipiliin niyang maging tagapagligtas ng buong Iloilo. Kakalabanin niya ang mga aswang na nagbabalak na alipinin ng mga tao. Magagawa namang talunin ni Rohan ang mga kapwa niya aswang. Ang kaso nga lang, ang pinaka magiging problema ay siya. Biglang mawawala ang mutya sa kanyang katawan. Hindi niya makokontrol ang kanyang sarili. Manggugulo rin siya sa buong probinsya. Kaya naman mapipilitang kalabanin ng matandang lalaki ang anak niyang itinuturing. Ano nga kaya ang mangyayari sa labanan ng mag-ama? Mananalo kaya ang matanda? O mas mananaig ang kapangyarihan at lakas ng isang gabunan at kalahating tao na si Rohan? Abangan ang ating kwento, ang isang lalaking may dugong aswang ngunit may puso ng isang tao. Ito na nga ba kasi ang sinasabi ko sa iyo, Samyo? Inabot na tayo ng ulan. Nakakainis ka talaga, oh. Hindi ka kasi nakikinig eh. Kung naniwala ka lang sana sa akin na uulan ngayong gabi, di sana'y umuwi na tayo ng maaga. Tapos, iniwan mo pa sa bahay natin yung payong. Pambihira ka naman, oh. Kanina pa ako basang-basa eh. Wala namang silbi ang dahon ng saging na ito. Kung yang iniingay-ingay mo, binibilisan mo na lang ang lakad mo, di sana, kanina pa tayo nakauwi. Ang dami mong daldal eh. Sino ba kasing hindi dadaldal? Palagi ka na lang kasing hindi nakikinig. Akala mo kasi alam mo na ang lahat. Ayaw mo pang maniwala na kaya kong mahulaan ang panahon. Oo na. May kakayahan ka na nga ganon. Wala naman tayong magagawa kasi nandito na tayo. Matigas nga kasi ang ulo mo. Kapag ako nagkasakit, kasalanan mo ito. Ang tigas ng ulo mo eh. Ilang beses ka bang inirin ng nanay mo noon? Ay nako, nakakainis ka talaga. Tumingin ka na lang kaya sa dinadaanan mo. Baka mamaya'y madulas ka pa. Alam mo namang madulas na ang daan, dadaldal ka pa ng dadaldal. Yung mga sinampay ba natin kanina sa bahay, naipasok mo ba bago tayo umalis? Nako, nakalimutan ko. Pambihira ka naman na. Tuyo na yung lahat ng mga yun eh. Nakakainis ka talaga, Samya. Sa dami ng pwede mong kalimutan, yung sinampay pa talaga natin na maghapon kung hinintay na matuya, ang kinalimutan mo. Diyos ko ka talaga. Palibas ay tumatanda ka na nga. Sos, nagsalita ang may maraming uban. Manahimik ka na nga dyan. Hambalusin kita nitong bayong eh. Galing ang dalawang matanda sa isang okasyon noong gabing yon. Inabot na sila ng ulan dahil masyadong nalibang si Mang Samyo sa pakikipag-inuman at pakikipagkwentuhan sa mga kumpare. Malakas ang ulan sa mga sandaling yon na sinasamahan din ng malakas na hangin. Kung minsan ay kumikidlat-kidlat na rin. Wala namang pagpipiliin ng dalawang matanda kundi suungin ng ulan. Tanging dahon lang ng saging ang kanilang nagsisilbing payong. Nawala rin namang silbi dahil basang-basa na rin sila. Malayo-layo pa ang kanilang tatahakin. Minalas-malas pa dahil kapag maulan, walang gaanong tricycle na dumadaan. Umiiwas kasi ang mga driver na lumubog ang mga gulong nila sa lupa. Dahil doon, pinagpatuloy na lamang nila ang kanilang paglalakad hanggang sa may makita silang masisilungan.
Isang waiting shed na tapyas na rin ng kalahating bubong. Ay nako, mabuti pa'y sumilong na lang muna tayo rito. Nilalamig na nga ako eh. Parang naninigas na ako sa ginaw. Ay, kasalanan mo talaga ito. Oo na nga, kasalanan ko na. Paulit-ulit ka naman eh. Para ka namang anli. Para maalala mo lagi na kasalanan mo. Lagi mo na lang kasi nakakalimutan ng mga sinasabi ko eh. Nanahimik na lamang si Mang Samyo. Batin niyang mas lalo lang iingay ang kanyang asawa kung papatulan niya pa ito. Habang nakasilong, hindi mapigilan ni Mang Samyo na mapatingin sa paligid nila. May poste ng ilaw sa tapat nila pero mahina naman yon. Kaya naman, madilim pa rin ang paligid kung nasaan sila. Medyo nakakaramdam ang matandang lalaki ng pagkailang. Meron siyang trauma sa madidilim na sulok. Pero nilalaksan na lamang niya ang kanyang loob dahil ayaw niya ring matakot pa si Bettina. Anong problema? Bakit nanahimik ka riyan? Malamang nilalamig na ako. Tingnan mo. Tingin mo, ikaw lang ang nilalamig. Nagkaila na lamang ang matandang si Samyo. Pero ang totoo, inaalerto lamang niya ang sarili sa mga posibleng mangyari. Malakas pa rin ang ulan nang magpatuloy na sila sa paglalakad. Mabilis na ang bawat takbang nila nang biglang mapatigil si Aling Bettina sa paglalakad. Nagtaka naman sa kanya si Mang Samyo kaya agad itong nagtanong. Bakit? Narinig mo ba yan? Ang alin? Kita mo ang lakas-lakas ng ulan eh. Pakinggan mong maigi. Parang may umiiyak na sanggol. Umiiyak na sanggol? Ano bang nangyayari sa tenga mo? Sinubukan ni Mang Samyo na makinig. At katakataka naman na kahit sobrang lakas ng ulan, parang may sumisingit sa pandinig nila na iyak ng bata. Nanlalaki ang mata ng matandang si Samyo nang makumpirma ang bagay na yon. Samyo, tingin mo, may sanggol na iniwan sa kung saan dito? Ano naman? Hayaan mo yon. Baka mamaya tayo pa ang masisi kapag may mangyari masama sa bata. Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi, malakas ang ulan eh. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? May sanggol na umiiyak at tayo lang ang nakakarinig tapos iiwanan mo? Kung mapahamak ang bata o kaya'y mamatay sa sobrang ginaw, kasalanan natin yon kasi wala tayong ginawa. Kasalanan nyo ng mga magulang niya kasi tinapon siya. Napadaan lang tayo rito at wala tayong aray. Sumunod ka na kasi. Nakakaawa ang bata Kailangan natin siyang makuha. Wala nang nagawa pa ang matandang si Mang Samyo pagkatapos siyang batukan. Kahit ayaw na sana niyang puntahan yon ay sinunod na lamang niya si Bettina. Hindi naman sa under siya sa asawa niya. Madalas lang kasi na si Bettina ang tama sa kanilang dalawa. Madalas na ang matandang babae ang mas nag-iisip ng matino kaysa sa kanya. Pumasok sila sa kagubatan kung saan nila naririnig ang iyak ng sanggol. Nagtataka na si Mang Samyo dahil habang palayo sila ng palayo sa pinanggalingan nila, pahina naman ang pahina ang iyak ng sanggol. Palagay niya habang lumalapit sila, humihina rin ang kanilang naririnig. Masama na ang kutob ni Mang Samyo pero hindi na lang niya ito sinasabi. Hanggang sa marating na nga nila ang ilog. Sa puntong ito ay wala na silang naririnig na iyak. Tanging malakas na ulan at malakas na agos na lang ng ilog ang naghahari sa paligid. Wala namang sanggol Baka epekto lang yan ng kinain mong hipon kanina. Alam mo naman kasing allergic ka sa hipon, kumain ka pa talaga. Anong connect ng hipon Hibang ka na ba? Naglakad-lakad pa sila sa gilid ng ilog. Mawawala na sana sila ng pag-asa pero pagtingin nila sa likuran ng malaking bato, nakita nila ang isang sanggol na nakabalot ng tela. Agad nila yung nilapitan. Dadamputin na sana ni Aling Berta ang sanggol pero sumabay ang pagkulog at pagkidlat. Nakita nila ng malinaw ang itsura ng bata. Kulay itim ang lahat ng balat nito. Bagay na nagdulot ng takot sa kanila kaya hindi na muna sila lumalapit. Samyo, anong klaseng bata yan? Diyan ka lang. Ako titingin. Diyan ka lang sabi. Sige na. Marahang lumapit si Mang Samyo sa sanggol.
Pagsilip niya ulit sa bata, hindi na kulay itim ang buong katawan nito. Napaisip bigla si Mang Samyo kung namalikmata lang ba talaga silang mag-asawa. Bettina, halika! Tignan mo! Oh, di ba kanina'y kulay itim siya? Oo nga eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Baka namalikmata lang tayo. Ano bang gagawin natin sa batang ito? Kunin muna natin para maalis siya rito. Baka mamatay ang sanggol na yan kapag nababad pa siya sa ulan. Pumayag na lang din si Mang Samyo. Nakokonsensya na kasi siya kung iiwan na lang niya ng basta ang sanggol. Binitbit ni Aling Bettina ang sanggol. Tumigil na yon sa pag-iyak kaya medyo naalarma sila. Akala kasi nila ay may nangyayari ng masama sa kanila. Sino ba mga magulang mong bata ka? Napakasama naman ng mga ugali nila. Paano nila nagawang iwan ka sa gitna ng malakas na ulan? Mga wala silang puso. Mga ilang sandali pa ay nakalabas na rin sila ng kagubatan. Nakabalik na sila sa kalsada pero wala pa ring dumadaan na kahit na anong sasakyan. Kaya naman mas binilisan na lang nila ang paglalakad. Kahit madulas, kahit malamig ay tiniis nila yon makarating lamang sila sa bahay nila. Ay nako, salamat nakarating din. Anong salamat? Kunin mo ang mga sinampay, basang-basa na Banlawan mo ulit yan. Pumasok na agad si Aling Bettina sa kanilang bahay, habang si Mang Samyo naman ay inasikaso agad ang mga sinampay. Kahit malakas pa ang ulan, ay binalawanan niya ang mga yon. Hindi naman siya nauulanan dahil meron silang parang silungan sa may gilid. Matapos ang ginagawa ni Mang Samyo, ay nagpalit na rin siya ng kanyang suot. Pagsilip niya sa kwarto nila, kita niyang masigla ang bata habang kinakausap yon ni Aling Bettina. Napangiti na lamang si Mang Samyo. May kung anong saya siyang nararamdamang tuwa. Masaya siyang nakikita si Aling Bettina na natutuwa sa sanggol. Sa isip-isip niya, marahil isang biyaya sa kanila ang sanggol dahil kahit kailan ay hindi naman nila naranasang magkaroon ng anak. Ayan, mahimbing na ang tulog niya. Hinawakan ko siya pero parang wala naman siyang lagnat. Normal ang pangangatawan niya. Malusog din naman siya. Masigla pa nga kanina Kita mo naman, hindi ba? Dadalhin pa ba natin yan sa barangay? Wag na siguro. Kapag dinala natin yan doon baka iba pa ang umampon at baka mapunta pa siya sa pangit na pamilya. O kaya baka maibalik lang ito sa mga magulang niya tapos itapon lang uli. Kung sa bagay, may tama ka naman. Dito na lang siya sa atin. Maganda nga niyan magpahinga na tayo. Mabuti nga't tumigil na rin ang ulan. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Samyo at Aling Bettina. Abala si Aling Bettina sa pag-aasikaso sa sanggol, habang abala naman si Mang Samyo sa pagluluto sa labas. Marami ang nagtataka kung kaninong sanggol ang nasa bahay nila. Sinasabi na lamang nila na iniwan sa kanila ng isang kamag-anak. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong napamahal ang dalawang matanda sa bata. Pinangalanan na nga nila itong Rohan. Sobrang saya ng dalawang matanda dahil mula nang dumating si Rohan, parang mas lalo silang nagkaroon ng biyaya. Dumadami na kasi ang mga nagpapagamot kay Mang Samyo. Si Mang Samyo kasi ay kilalang albularyo sa kanila. Gumagamot siya ng mga karamdaman at kung minsan din ay nagpapalayas ng mga masasamang elemento sa katawan ng isang tao. O kaya naman ay sa iisang lugar na pinamumugaran ng mga negatibong nilalang. Napakabilis na lumipas ng panahon. 2 dekada na ang dumaan at malakas pa rin ang pangangatawan ng dalawang matanda. Para bang kahapon lang ang lahat ng mga nangyari. Ang pagiging maganda ng kanilang kalusugan at pakiramdam nila ay dahil yun kay Rohan. Si Rohan sa una pa lang, alam na ni Mang Samyo na hindi ito normal. Ngunit mas pinili nilang ilihim na lamang yon. Dahil oras na malaman ng mga tao ang lihim ng kanilang anak,
Alam nilang malalagay lang din sa alanganin ang buhay ni Rohan. Kumusta naman pala ang lakad nyo kagabi ng mga kaibigan mo, anak? Kalalabas lang ni Rohan sa bahay nila at pipikit-pikit pa. Napuyat kasi ito dahil sinuyod nila ang gubat noong kinagabihan. Wala nga kaming napalatay eh. Ang hirap pala talagang humanap ng anting-anting, ano? Sinabi ko naman kasi sa iyo na ang anting-anting ay kusa mong makikita kung ikaw ang karapat-dapat. Hindi yun hinahanap. Kasi tay, gusto ko na talagang maging antingero. Naiinggit ako sa iba naming kasama. Kabilang na sila ngayon sa grupo ni Mang Damse. Kung gusto mo talaga maging antingero, dapat marunong kang maghintay. Hindi naman paunahan yan Tandaan mo, ang pagiging tagapagligtas ay hindi paligsahan. Ito ay isang tungkulin na kailangan mong gawin base sa pangangailangan ng mga tao. Alam ko naman po yan, tay. Pero naiinggit lang talaga ako. Pakiramdam ko kasi kami na lang ang walang anting-anting sa lahat ng binata rito sa atin Huwag ka mag-alala, anak. Darating at darating din naman yan sa'yo. Kailangan mo lang hintayin ang tamang pagkakataon. Habang naghihintay ka, ituloy mo lang ang pagsasanay sa kagubatan. Dahil ang pagiging antingero hindi lang naman tungkol sa pagkakaroon ng anting-anting. Tungkol din ito sa kahusayan mong humawak ng sandata. Maraming salamat sa mga sinabi mo, tay. Kahit na papaano gumana ang pakiramdam ko. Ay, siya nga po pala. Nasaan po pala si nanay? Ang nanay mo, pupuntang palengke. Meron daw kasi rong murang isda na binebenta ngayon. Ganun po ba? Bakit? May gagawin ka ba? Wala naman po. Bakit po? Bili mo nga muna ako ng tanglad. Ilalagay ko lang mamaya sa sabaw. Agad na kinuha ni Rohan ang pera sa kanyang ama. Naglakad siya palabas ng kanilang bakuran habang tinatanggal ang muta sa gilid ng mata. Nadaanan niya ang bahay ng magkapatid na si Bal at Sario. Si Sario na mas kilala sa lugar nila bilang si Precious. Dahil na rin sa pagiging malambot at pagiging binabain nito. Uy, pre! Oh, bakit? Sama ka mamayang gabi ulit Hahanap kami nito ni Kuya Sario ng anting-anting sa bundok ng demonyo. May narinig kasi akong usap-usapan kagabi. Sa bundok daw ng demonyo, maraming anting-anting. Naku, delikado dun. Di ba ilang beses na tayong sinabihan ni tatay na sa lahat ng bundok, yun ang hindi dapat natin puntahan? Kasi marami nga daw nila lang doon na kumukuha ng mga tao. Lahat daw nang napasok doon, malaki ang tsansa na hindi na makalabas. Sus, kalokohan lang yan. Yung mga narinig ko ngang nag-uusap kagabi, nakalabas pa rin sila kahit daw ang tagal nila ron. May nakuha pa nga silang anting-anting Di ba, Kuya Sario? How many times ko bang i-remind sa brain cells mo na Ate Precious na ang tawag mo sa Akes? Puro ka Sario. Jombagin kita later dyan Sabi mo na kasi na totoo yung sinasabi ko. Oo, kurak ang supatembang ko na yan. Heard song kasi namin talaga na goods daw ang bundok ng devil kung want mo na makagain ng anting-anting. Ang kulit nyo talaga magkapatid, no? Delikado nga raw dun. Baka niloloko lang kayo ng mga yun para mapahama kayo. Pinarinig lang nila na dun sila galing para dun din kayo pumunta. Bakit naman nila kami gusto mapahamak? Wala naman kaming ginagawang masama sa kanila Slow mo naman, pre. Malamang galit sila sa inyo. Di ba noon pa man, lagi na nila kayong pinag-iinitan. Lalo na itong si Sario. Iritang-irita sila sa inyo. Ayaw nila kayong maging ganap na antingero. Alam mo, brother, may point ang friend natin. Don't tayo dapat mag-trust sa mga person na in the first place, hindi naman natin kasundo, di ba? Oh, buti pa itong si Sario, nagigets ako. Correction! Precious is my name. Basta, wag daw kayong pupunta ron Napakadelikado. Kung gusto nyo, maghanap na lang ulit tayo mamayang gabi. Sasamahan ko kayo. Pero sa ibang lugar, hindi dun.
Nagbuntong hininga na lamang si Sibal. Baka sa mukha nito ang panghihinayang. Ay, siya nga pala. May nabalitaan na ba kayo tungkol dun sa haka-haka na may namataang aswang sa gubat? Tumingin-tingin si Sibal sa paligid bago nagsalita. Wala pa. Pero ang pagkakaalam ko, totoong aswang daw talaga yun. Yun yata yung matagal nang hinahanap nila Mang Damse. Taray hindi ako bilong sa conversation. Ano pinagbubulungan nyo, ha? Ha? Wala. Hindi mo na dapat malaman. Kasi baka maihi ka pa sa takot eh. Hello! Soon to be antingero Akes. Tapos maiihi ako sa takot? In your dreams. Naglakad na lamang pabalik sa bakuran ng binabaing si Sario. Napailing na lamang din si Sibal at Rohan. Pre, wag ka sana magagalit ha. Eto, curious lang naman ako. Karamihan sa mga katulad ni Sario, di ba pagpapaganda ang gustong gawin? Pero bakit siya gusto maging antingero? Hindi ko nga rin alam ang totoong dahilan yan eh. Basta nung matapos siyang magbakasyon ng 1 buwan sa kaibigan niya sa kabilang bundok, pagbalik niya, ganyan na siya. Interesado na siya sa pagiging antingero. Kahit nga sila nanay at tatay, nabigla rin eh. Hindi kaya may nangyari sa kuya mong yan, kaya siya nagkaganyan? Abay, ewan ko. Ayoko rin namang tanungin kasi hindi ko naman alam kung anong pinagdadaanan niyan eh. Baka ako, may masabi ako na hindi niya pala magugustuhan. Inakbayan ni Rohan ng lalaking si Sibal at saka pinuri. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Mapagmahal kang kapatid. Sus, wag mo nga akong binobola. May utang ka pa sa akin dyan na 100 eh. Pambihira naman. 15 anyos pa lang tayo nun, pre. Anong edad na natin ngayon? Hindi mo pa rin makakalimutan yon? Hindi ako nakakalimot sa mga taong may utang sa akin, no? Kaya nga kita hindi sinisingil eh, para hindi kita makakalimutan. Sus, dami mo namang alam. Huwag kang mag-alala. Magbabayad din ako sa'yo paglipas ng maraming siglo. Tinampik na lamang ni Rohan sa balikat ang kaibigan niyang si Sibal at nagpatuloy na rin sila sa paglalakad. Tumungo sila sa palengke para bumili ng tanglad. Nakasalubong niya pa nga ang kanyang ina na si Aling Bettina. Rohan, saan ka pupunta? Inutusan po kasi ako ni tatay na bumili ng tanglad. Ay wag na, nakabili na ako. Sumabay ka na sa akin sa pag-uwi, tara na. At nang makapag-almusal ka na. Ang galing niyo talaga, Nay. Hindi pa sinasabi ni tatay ginawa niyo na kagad. Anong magaling? Kagabi ko pa sinasabi sa tatay mo na bumili ng tanglad. Wala pa rin hanggang ngayon, kaya ako na ang bumili. Pambira talaga si tatay Mas nagiging makakalimutin na talaga siya Ano pang aasahan mo, tumatanda na? Buti pa nga kayo, inay Hindi ka mukhang tumatanda. Sus, wag mo nga akong binobola-bola dyan. Nang makauwi, ay agad na inihanda ni Aling Bettina ang kanilang makakain. Masaya naman silang nag-almusal kahit na may kaunting pagtatalo na naman ng dalawang matanda. Pero sanay naman na si Rohan sa dalawa. Bata pa lang siya, palagi nang nagsasagutan. Pero hindi naman yun lumalala. Para kay Rohan, normal na lang sa mga magulang niya ang mga ganoong klase ng pagtatalo. Masaya naman si Rohan sa pamilyang kinagisnan niya. Kahit una pa lang, sinabi na sa kanya na mag-asawa na hindi sila ang tunay niyang magulang. Alam din niya ang kwento kung papaano siya inampon ni Mang Samyo at Aling Bettina. Pero kahit na ganon, minahal pa rin niya ang dalawang matanda na parang tunay niyang mga magulang. Gaya na lang din sa kung paano siya mahalin ng mga ito bilang tunay nilang anak. Mabilis na lumipas sa mga oras at sumapit na naman ang kinagabihan. Nagpaalam si Rohan sa mga magulang niya na aalis lang para humanap ulit ng anting-anting sa gubat. Pinayagan naman siya ng mga yon dahil suportado naman siya sa pagnanais niyang maging antingero. Ay nako, new challenge na naman ang peg ng mga person. Another disappointment. Oy, ang negative mo naman kuya. Magiging nega talaga Akes kasi ikaw, puro ka kuya. Look at me
Look, mukha ba akesmaton? Call me Ate Precious, ha? Uy, tumigil na nga kayong dalawa. Kaya siguro lumalayo sa atin ng mga anting-anting kasi ang iingay nyo eh. Lumalayo? Bakit? Naglalakad ba yung mga anting-anting? Imbento ka rin pre ah. Baliw, hindi imbento yon. Si tatay talaga nagsabi sa akin nun. Ang mga anting-anting ay para mga tao rin daw. Kapag ayaw nila sa tao, lalayo daw sila. Legit ang information kapag galing kay Mang Samyo. Kaya trust the Albularius son. Kaya manahimik na nga kayo, pwede. Kailangan natin mag-focus. Malay nyo, ito na yung tamang pagkakataon para sa atin, di ba? Tumigil sila sa paglalakad nang maramdaman nilang may ibang naroroon bukod sa kanila. Maraan silang umupo sa likuran ng puno. Pagsilip nila, nakita ang grupo ng kalalakihan na may mga dalapang lampara. Kagaya nila, ang mga yon ay naghahanap din ng anting-anting. Laganap kasi ang pagpaparami ng mga antingero sa kanilang lugar. Dahil na rin yun sa posibilidad na muling magbalik ang mga aswang. Kung babagal-bagal tayo, nako, mauunahan tayo ng mga yan. Why pa tayo nag-hide and seek Tay? Hindi ka ba nag-iisip? Kapag nakita nila tayo, paalisin nila tayo rito. Wala tayong magagawa kasi mas marami sila. Oo, tama na. Baka marinig pa nila tayo eh. Hinintay na lang muna nilang makalayo ang mga kalalakihan. Mga ilang sandali lang ay nagpatuloy na rin sila sa paghahanap. Malaki ang kagubatan kaya kampante naman silang hindi na nila makakatagpo ang grupong yun. Sa halos 3 oras na nilang gumagala sa gubat ay meron na rin silang nakitang kumikinang na bagay sa bukal ng tubig na nasa tabi ng puno. Ayun, tingnan nyo. Anting-anting yun. Oo, sandali. Bago tayo lumapit, ganito ang gagawin natin ha. Isa-isa tayo. Kapag ang anting-anting ay biglang nawala ang kinang, kahit hindi pa nahawakan, ibig sabihin nun hindi para sa kanya. Kaya sige, ako na mauna. Diyan lang kayo ha. Pumayag naman ang dalawa niyang kaibigan. Maraang naglakad si Rohan palapit sa tubig. Pero sa kasamaang palad, biglang nawala ang kinang. Nakaramdam ng lungkot ang binata. Ibig sabihin lang kasi noon ay hindi yun para sa kanya. Oh, ano ba yan? Kaming dalawa na lang ni Kuya natitira. Ekis ka na, tol. Oo na. Sige na, gigilid na ako. Oh, ako na muna ha. Sabik na ako, baka akin na yan eh. Nakangiti pa ang binatang si Sibal habang unti-unting lumalapit. Pero kagaya ng nangyari kay Rohan, nawala lang din ulit ang kinang. Kahit nagkaganon, hindi naging kampante si Sario. May posibilidad din kasi na wala sa kanilang tatlo ang nagmamay-ari ng anting-anting na nasa tubig. O kuya, ikaw na. Ikaw na lang ang pag-asa natin. Well, ang mga Princess Precious talaga ang nagwawagi sa ending ng story. Pakimbot-kembot pa si Sario nang lumapit siya roon. Normal lang at kalmado niyang kinuha ang anting-anting. Hindi man lang nawala ang kinang nito kahit na nasa kamay na niya. Manghang-mangha naman ang dalawa. Masaya sila para kay Sario. Wow! Congrats, Sario! Meron ka na rin sa wakas. Siguradong matutuwa sila nanay at tatay nito. Ang galing mo talaga, kuya. From now on, Precious nang itatawag niyo sa Akesha, ang antingerang hindi inggitera. Humawi pa ng buhok si Sario at saka naglakad na parang rumampa. Sumunod naman agad si Sibal doon. Samantalang si Rohan naman ay sandali munang napaisip. Nakaramdam siya ng inggit, pero hindi pa rin naman siya nawawala ng pag-asa. Hanggat nasa kagubatan sila, mananatiling positibo ang utak niya. Na darating din ang oras na magiging antingero na rin siya. Samantala, tuwang-tuwa naman si Sario sa anting-anting niya. Isang tingga na hugis puso ang nakuha niya. Ibang-iba ang hugis nito kumpara sa mga anting-anting ng ibang kakilala nila. Ngayong may anting-anting ka na, sigurado makakapasok ko na rin sa samahan nila Mang Damsa. Ayos! Makaka-join force ba ako there? Baklo siya ko?
Hindi naman siguro issue sa kanila ang kasarian mo. Ang mahalaga, isa kang antingero at may maitutulong ka sakaling may mangyaring kaguluhan. Nagmamadali silang naglakad. Palayo na sila ng palayo. Medyo nakalimutan na rin nila ang daan pabalik. Pero wala silang pakialam. Ang tanging mahalaga lamang sa kanila ay makakuha ng anting-anting. Nang makaramdam sila ng pagod, tumigil na muna sila sa kakahuyan. Inilabas nila ang daladalang singkamas at yun ang kanilang pinaghatian. I'm thinking, para saan kaya ite? Kaya nga kailangan mo sumali kina Mang Damsa para malaman mo kung ano ang totoong kapangyarihan ng anting-anting mo. Ama si Rohan. Si Mang Damsa lang naman kasi ang may kakayahan na buhayin ng diwa ng anting-anting, di ba? Kaya kailangan mo na talaga sila. Matapos makapagpahinga, umalis na rin sila roon. Meron naman silang nadaanan ng malawak na kapatagan. Tuyong-tuyo ang lupa. Lagas din ang mga puno at mga halaman. Medyo kinilabutan sila roon dahil ganun-ganon ang mga lugar na nakikita lang nila sa mga palabas. Mukhang masama ang kutob ko sa lugar na to ah. Bakit? May nakikita ka bang hindi namin nakikita? Ha? Wala naman. Masama lang ang kutob ko. Tara na nga. Parang timang. Kala ko naman kung ano eh. Sa kanilang pagpapatuloy, napalingon si Rohan sa kabilang banda nang makita niyang tila may kumikinang-kinang doon. Hindi siya nagatubiling sabihin sa dalawa niyang kaibigan. Ayun, tingnan niyo oh. Mabilis na naglapitan ng magkakaibigan doon. At doon ay nakita nga nila ang hugis at sulok naman na tanso. Kumikinang-kinang ito na parang isang ginto. Oh, ako na muna uli ah. Saryo, doon ka na sa gilid. Hindi ka naman nakasali dahil meron ka na. Kaya doon ka. Aray ko! Aray ko naman, bruwa ka. Huwag mo naman nakisitulak, no? Ipagdasal mo, pre, na isa na sa atin ang may-ari niyan. Oo nga, sana nga. Huminga ng malalim si Rohan. Nakakailang hakbang pa lamang siya. Nakita na niyang hindi na kumikinang ang anting-anting. Nakaramdam na naman siya ng lungkot pero hindi na lamang niya yun pinahalata. Wala. Hindi yata sa akin. O pre, ikaw naman. Ayos! Baka sa akin na ito. Nagpatunog pa ng mga daliri si Sibal na akala mo'y manununtok ng tao. Marahan din itong lumapit. At nang mahawakan na nito ang anting-anting ay nakita nilang hindi man lang nawala ang kinang. Halos nagtatatalon sa tuwa ang binatang si Sibal. Sa wakas ay meron na rin siyang anting-anting matapos ang halos 3 buwang paghahanap. Gagi! Antingero na ako! May anting-anting na ako! Makakalaban na rin ako sa mga masasamang elemento na yan! Habang nagdiriwang ang dalawang magkapatid ay nasa gilid si Rohan. Nakangiti pero aminadong inggit na inggit. Huminto si Saryo at si Bal nang mapansin si Rohan. Lumapit yon sa kanya at inakbayan siya. Huwag ka mag-alala, pre. Darating din ang sayo. Baka nakakalimutan mo ang kwento-kwento na sa kagubatan dito sa atin maraming nagkalat na anting-anting dahil sa mga antingerong namatay nun. Dito na nila iniwan yung mga anting-anting nila. Kura ka dyan, supatembong ko. Don't lose hope, Frenny. Malapit ang sayo. Just wait and learn. Tara, maghanap pa tayo. Tama na siguro to. Sa susunod na araw na lang ulit. Anong oras na rin, no? Napakalayo na natin sa atin. Ha? Sigurado ka ba? Oo. Delikado na rin kung lalayo pa tayo ng lalayo. Siguro, tama nga kayo. Hindi lang ito ang tamang pagkakataon para sa akin. Sumang-ayon na lamang ang magkapatid at agad na naglakad. Ang kaso nga lang, wala na isa sa kanila ang nakakatanda ng pinanggalingan nila. Kaya naman hindi naging madali para sa kanila ang makabalik sa kanilang baryo. Isang oras na silang naglalakad pero hindi pa rin nila mahanap ang tunay na daan. Kung ano-anong suot na nila ang ibinaliktad na nila sa pag-aakalang pinaglalaroan sila ng engkanto. Pati nga rin brief nila at panty ni Saryo ay binaliktad na rin nila.
Hassle ang going home natin Kanina kasi nag-telling the truth ako sa inyo na once di kayo nagpe-pay attention sa direction, maliligaw tayo ng landas, mga bruha kayo. Hindi naman makakatulong kung magsisisiyan pa tayo ngayon. Hanapin na lang natin yung daan. Oo, tama ka si Bal. Huwag na tayo magsisiyan. Pero paano nga natin nahanapin? Parang pabalik-balik lang tayo rito eh. Nagbuntong hindi nga ang binata. Napapailing na lamang siya dahil sa pagkadismaya. Dito kaya sa direksyon natin na to, subukan natin. Ay nako, sige tara. Nauna si Rohan sa paglalakad. Sa mga sandaling ito ay inakala nilang babalik na naman sila sa pinanggalingan nila. Pero nakahinga sila ng maluwag nang mapansing iba na ang kanilang dinadaanan. Buong akala nila ay makakauwi na sila. Pero ang daan pala na yon ay papunta pala sa bundok na ipinagbabawal sa kanila. At ito ay ang tinatawag na bundok ng demonyo. Pinaniniwalaan sa bundok na ito ay maraming mga hiker at mga ngaso ang hindi na nakalabas ng buhay. Di umano ay may mga mababangis kasing nilalang dito. Kabilang na nga rito ay ang mga aswang. Teka sandali. Why? Takte mga pre. Nasa paanan na tayo ng bundok ng demonyo. Gagi! Oo nga no! Oh my God! What to do na ba? Sabi nila daming bad entity sa mountain na yan eh. Oo, kumalma na muna kayo. Pre, nagtitindigan ng balahibo ko Me too. Tingnan mo standing ovation ng mga tiny hair ko. Teka, narinig niyo ba yon? Isang malakas na angil ang nagmumula sa kanilang likuran, dahilan para mas lalo silang mataranta. Hinila agad ni Rohan ng dalawa para makapagtago, pero huli na ang lahat. Aswang! Takbo! Nakita na lang nila ang isang aswang na parang bumangon pa sa hukay. Nakakatakot ang inilalabas nitong tunog. Kahit na may kadiliman sa kinalalagyan nila, naaaninag ni Rohan ang nakakatakot din itong anyo. Ramdam niya ang pagiging mabangis ng aswang. Mauna na kayo! Bilisan nyo! Iiwan ka namin? Sira ba ulo mo? Tama! We have anting-anting, kaya no? Hindi nyo pwedeng gamitin ang anting-anting nyo hanggat hindi pa ninyo nabubuhay ang diwa niyan. Sige na, takbo na! Kaya mo ba yan? Baka mamaya, bukas kumakain na kami ng biskwit sa lamay mo Daming daldal! Sige na, alis na! Marunong ako! Albularyo ang tatay ko, baka nakakalimutan nyo! Kaya takbo na, bilis! Wala nang nagawa pa ang magkapatid. Sinunod na lamang nila ang utos ng kanilang kaibigan. Samantala, mag-isa namang hinarap ni Rohan ang aswang na yon, na sa pagkakaalam niya, ang malanhig ang tawag doon. Sige, lumapit ka! Kundi yari ka sa akin! Medyo malakas ang loob ni Rohan kahit wala siyang anting-anting. Tinuruan naman din kasi siya ni Mang Samyo na makipaglaban kahit na walang sandatang hawak. Mga ilang sandali lang, biglang gumapang ito palapit sa kanya. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, tila lumakas ang kanyang pandinig at pakiramdam. Kaya naman agad niyang naiwasan ang ginawang pag-atake ng kalaban niya. Nagtataka man ay hindi na lamang niya yon pinansin pa. Pinagtuunan niya ang kanyang kalaban. At nang muli itong umatake, nagawa na ni Rohan na masuntok ito sa sikmura. Sa lakas ng pagkakasuntok niya, napabagal niya ang aswang. Ang mga sumunod na sandali ay mas lalo na siyang nagtaka sa sarili niyang kakayahan. Sinakal niya ang aswang at saka itinaas sa ere. Maigpit ang pagkakasakal niya. Makalipas lang ang halos 2 minuto, tuluyan nang nalagutan ng hininga ang aswang. Nagtataka siya sa kanyang sarili. Napapatingin siya sa sariling kamay. Hindi niya inakala na kakayahan niyang gawin yon sa isang mabangis na aswang. Matapos ang pangyayaring yon, tumungo na rin siya sa kinaroroonan ng dalawa. Maswerte namang nakita niya pa ang mga yon kahit nasa paanan na sila ng bundok. Ayos ka lang ba, pre? Hindi ka ba nasaktan? Kailangan na nating umalis dito. Ano? Natalo mo ba yung aswang? Hindi. Natakasan ko lang siya. Hindi na niya sinabi ang totoo.
Natatakot kasi siya na baka magtaka ang magkapatid sa kakayahan niya. Nababahala siya na baka dahil doon malaman ng dalawa ang tunay niyang katauhan. Dito tayo dumaan. Baka may daan dito, dali! Hindi na sila nagsayang ng oras. Tinakbo na nila ang nakita nilang parang iskinita. Mga ilang sandali lang ay nakalayo na rin sila sa paanan ng bundok ng demonyo. Hingal na hingal ang magkakaibigan habang nagpapahinga sa kakahuyan. Buong akala nila ay matutuluyan na talaga sila. Anong gagawin natin? Ipapaalam ba natin sa iba na meron tayong nakitang aswang? Huwag na muna. Baka maparusahan din tayo dahil nakarating tayo sa paanan ng bundok ng demonyo. Mayayari din ako kay tatay. What if biglang mag-adventure ang aswangit? Tapos mapatpad siya sa ating baryo? Huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari. Paano mo naman nasabi yan? Malakas ang kutob ko na hindi na siya makakarating sa atin. Pambira! Kutob na naman! Tara na, umalis na tayo. Mag-aalauna na oh. Nakauwi naman sila ng matiwasay nung gabing yon. Pagdating sa baryo, nagiwahiwalay na lang din sila ng landas. Dumiretso na lamang si Rowan sa kanila, pero dismayado dahil wala pa rin siyang nahahanap na anting-anting para sa kanya. Pagpasok niya ng malawak nilang bakuran, nakita niya si Mang Samyo na gising pa rin. Nakaupo sa gilid, sa may maliit na kubo-kubo nilang tambayan. May hawak-hawak na kape. O tay, bakit gising ka pa? Hinihintay kita, nak. Oh, bakit parang hindi ka naman yata masaya? Wala naman po kasi akong napala eh. Si Sibal at Saryo, may mga nakita na silang anting-anting. Bukas nga isasamahan ko sila na pumunta kina Mang Damsa para sumali sa samahan. Ayos lang yan. Baka hindi lang talaga para sa iyong gabing ito, anak. Tandaan mo, ang pagiging antingero ay hindi lang naman tungkol sa anting-anting. Tulad din naman yan sa kalakasan mo bilang tao. At kahit na wala kang anting-anting, alam kong mas malakas ka sa kanila. Total, nabanggit niyo na rin po yung tungkol sa lakas. May itatanong po sana ako sa inyo, Itay eh. Tungkol naman saan? Inilapag na muna ni Mang Samyo ang tasa sa lamesa at saka umayos ito ng pagkakaupo. Tungkol po ito sa tunay kong katauhan. Bakit? Ano ba nangyari? Tay, yung sinasabi po ninyong pinalunok niyo sa akin nung bata pa ako, para saan ba talaga yun? Sinabi ko na sa iyo noon, anak. Para yun mapigilan mo ang sariling katawan mo na tuluyang magpalit ng anyo bilang aswang. Dahil din sa bagay na yon, tinatago niya ang amoy at presensya mo bilang aswang. Kumbaga, ang bagay na yon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon namumuhay ka bilang tao. Siya ang tagakubli ng sikreto mo. Kapag nawala yun sa katawan mo, mawawala ka rin sa sarili mo at magiging isang ganap na aswang ka na. Kailangang hindi yung matanggal, anak. Dahil hindi ka basta aswang lang. Isa kang gabunan. Napalunok na lamang ng laway ang binata. Tanggap naman niya ang kanyang pagkatao. Tanggap naman niya na isa siyang aswang at isang gabunan. Pero nalilito pa rin talaga siya. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit may mga kakaiba siyang kakayahan na natutuklasan. Gayong ang katawan naman niya ay nananatiling isang tao. Pero kahit na isa ka ngayong tao, nasa loob mo pa rin ang pagiging aswang. Kaya darating at darating ang araw na ang mga kakayahan ng isang aswang ay mararamdaman mo rin. Kakayahan po ng isang aswang? Gaya na lang po ng alin? Gaya na lang ng pagiging malakas. Kakaiba ang bilis at talas ng pakiramdam. Kapag naramdaman mo na yon sa katawan mo, mas malakas ka pa sa pangkaraniwang tao na may anting-anting. Ibig sabihin, kahit na nakaanyong tao ako, magiging hindi rin ako pangkaraniwan dahil sa mga kakayahan ng aswang na lihim kong taglay? Oo. Hindi naman kasi binura ng bagay na yon ang kakayahan ng isang aswang.
Pinipigilan lang niya na lamunin ng dugo ng aswang ang buong katauhan mo. Ano ba talaga yung bagay na yun, tatay? Bakit ang tagal na pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin? Kapag sinabi ko sa iyo, baka kalimutan mo na ang pangarap mong maging isang antingero. Ano pong ibig niyong sabihin? Gusto ko pong malaman. Nagbuntong hininga ang matanda. Hinawakan niya si Rohan sa balikat at ngumiti saglit. Ipangako mo muna sa akin na mananatiling pangarap mo pa rin ang pagiging antingero. Opo naman, tay. Pangako po. Ang bagay na ipinalunok ko sa iyo noon ay isang patay na anting-anting. Mabubuhay lamang ang anting-anting na iyong kapag nailabas sa katawan mo. Ibig sabihin, bata ka pa lang, may taglay ka ng anting-anting. Pero ang anting-anting na yon ay hindi para sa labanan, kundi para protektahan ang katauhan at katawan mo. Kung ganun, bakit nyo naman po naisip na baka kalimutan ko ang pangarap ko maging antingero kung meron naman po talaga akong anting-anting sa katawan? Dahil ang anting-anting na nasa kalooban mo ay isa sa pinakamalakas na anting-anting. Noong bata ka pa, tinangka mong kunin ang anting-anting sa loob ng katawan mo. Yun ay dahil gusto mong maging malakas na antingero. Mula noon, natakot na kaming sabihin sa iyo kung ano ang bagay na andyan sa loob mo. Dahil kapag sinabi namin sa iyo, baka maulit lang ang kinatatakutan namin. Isa pa, mas magiging walang saysay ang buhay mo kung hindi mo mararanasan ang ginagawa ng ibang binata na maghanap ng anting-anting. Pero bakit wala akong maalala sa ginawa ko nung bata ako, tay? Yun din ang hindi ko alam eh. Basta, hindi na lang din namin ipinaalala sa iyo noon para wala nang maging problema. Sa mga sinabi ng kanyang ama, tila mas lalo siyang naging interesado sa sarili niya. Napagtanto niya na pwede rin pala siyang maging tagapagligtas kahit na hindi siya umaasa sa anting-anting. Pero ganun pa man, hindi pa rin niya inalis ang posibilidad na magkakaroon siya ng isa pang anting-anting. Kinabukasan, pinunta na siya ng magkapatid. Sakto naman na nakapaganda-handa na rin siya ng mga sandaling yon. Nakasukbit na rin sa tagiliran niya ang pamanang itak ng kanyang ama. Ganun rin naman si Sibal at Saryo. Mang Samyo, Aling Bitina, isama po namin ulit si Rohan ha. Susubukan po namin makapasok sa samahan ni Mang Damsa. Ay siya, sige. Galingan nyo ha. Dapat makasama na kayo roon. Shunes Mudra, gora na sa society ni Damsa, bebe. Maka bebe to. Mas matanda pa sa tatay niyo yun, no? Joke lang naman. To talaga, O siya, sige. Lumakad na kayo. Baka mahuli pa kayo. Strikto pa naman ang taong yon. O sige po, tay. Nay, lalakad na po kami. Maraming salamat po ulit sa almusal, ha? Nung mga sandaling yon, magkahalong kaba at pagkasabik ang nararamdaman ni Rohan. Kinakabahan siya dahil baka hindi siya tanggapin dahil nga sa wala siyang anting-anting na maipapakita. Nasasabik siya dahil naman sa ideyang baka yun na rin ang simula ng kanyang kapalaran bilang isang antingero. Ano kaya mangyayari ngayon? Tingin ko, hindi na magdadalawang isip yung matandang yun na tanggapin tayo. Kinakabahan nga ako eh. Kasi baka hindi ako makasama. Wala naman kasi akong anting-anting eh. Eh di ba magaling ka namang humawak ng sandata? Sapat na siguro yun para tanggapin ka nila. Ngumiti na lamang ng pilit ang lalaki. Pilit na lamang niyang ginagawang positibo ang kanyang pananaw. Dahil alam naman niyang wala rin namang magiging mabuting dulot ang pag-iisip niya ng kung ano-ano. Ilang sandali lang ang nakalipas ay nakarating na rin sila sa tinatawag na kuta ng mga manunugis. Isa itong malawak na bakuran at may mga bahay rin sa loob. Sa bungad pa lang, nakita nila agad ang mga kapwa nila binata na gusto ring maging ganap na manunugis. Pumasok sila sa loob. Maya-maya lamang ay sumampa na sa maliit na entablado ang matandang si Damsa. Maangas ang tinig nito kaya lahat ay napatuon ng atensyon sa kanya. Lahat ng mga ganap na antingero, sa kanan!
Lahat ng mga gusto palang maging antingero, sa kaliwa! Mabilis na nahati sa dalawang hanay ang mga naroroon. Pagkatapos bumaba na sa entablado matandang si Damsa. Lumapit ito sa hanay ng mga nagnanais pa lang na mapabilang sa kanilang samahan. Tumigil ang matanda sa harapan nila Rohan. Napansin kasi ni Damsa ang binabaeng si Saryo. Sigurado ka bang gusto mo maging antingero? Napangiti si Saryo at masayang humarap sa pinuno ng mga antingero. Kurak! Want na want ko maging one of your mga person. So true lang. Meron na akis anting-anting. Teo! Inilabas ni Saryo ang tingga na hugis puso at inilihad yon sa matandang antingero. Buong akala nila ay matutuwa si Damsa. Pero kabaliktaran sa inaasahan nila ang nangyari. Tingin mo ba tatanggapin kita kahit na may anting-anting ka na? Oh, why not, Papsi? Bakit naman hindi? Mga barakong lalaki lang ang pwedeng maging antingero. Hindi ako tumatanggap na mga katulad mo dahil ayaw ko ng malambot sa grupo ko. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Hindi ka makakapasok sa samahan na binuo ko. Sa sinabing yun ni Damsa ay nakaramdam agad ng pagkapahiya si Saryo. Nawala ang ngiti nito. Napalitan niyo ng kalungkutan. Nangingilid na rin ang luha nito na parang anumang oras ay tutulo na rin. Sandali lang po. Hindi naman po yata tamang babase kayo sa kasarian ng isang tao. Bakit hindi po pwede si Saryo? Kahit na malambot siya, hindi naman ibig sabihin nun mahina siya. Matalinong tao si Saryo. At isa pa, kaya hindi nyo pwedeng pagbasehan ang pagiging malambot niya. Kasi kung lambot lang ang usapan, di hamak na mas matigas naman siya sa mga tunay na babae na nandito. Kung lakas lang ang pag-uusapan, meron si kuya nun. Kaya niyang maging babae. Kaya rin niyang maging lalaki. Di ba mas maganda yon? Dalawang kakayahan niya. Bakit niyo siya hindi tatanggapin? May iba nga rito na barako lalaki pero ang tatanga, ang lalampa, at mga walang talino. Para mga walang laman ng utak. Pero yun, tinanggap niyo. Tumawa ng mahina matandang si Damsa, pero agad din namang sumeryoso ang mukha nito. Hindi niyo ba naiintindihan ang gusto kong sabihin? Ayaw ko ng bakla sa samahan na binuo ko dahil kinahihiya ko mga katulad niya. Ayaw kong madungisan ng angas ng samahan namin. Kung hindi niyo pa rin naiintindihan, uulitin ko lang. Hindi tama ang sistema ninyo. Hindi naman nakakadungi sa imahe ng samahan kung magkakaroon kayo ng miyembrong gaya niya. Paano pala kung mas magaling pa si Saryo kaysa dyan sa iba tapos hindi mo tinanggap? Kasi nag-aalala ka sa imahe ng samahan nyo? Ano bang mas mahalaga sa'yo, Mang Damsa? Ang imahe ng samahan nyo o ang kalidad ng mga kasapi ninyo? Ikaw, bakit ka nandito? Gusto ko sana maging isa sa inyo. Pero gusto ko rin sanang patas sa pagsusuri sa mga gustong mapabilang. Nasaan ang anting-anting mo? Wala akong nararamdaman sa iyo Wala akong anting-anting, pero marunong akong humawak ng sandata. Kahit na hindi ako umasa sa anting-anting, kayang-kaya ko makipagsabayan sa labanan. Alam mo ba kung bakit kami tinawag na antingero? Kasi nga, may anting-anting kami. Mula sa salitang anting-anting ang salitang antingero. Kaya paano ka sasali sa isang lugar na unang-una sa lahat, hindi mo naman tinataglay ang unang hinihingi ng lugar na yon o ng samahan na yon? Hindi nakapagsalita si Rohan. Napagtanto niya kasing may punto rin naman talaga ang matanda. Ikaw, nararamdaman kong may anting-anting ka. Sa inyong tatlo, ikaw lang ang may karapatang makasali. Kung ganito palang sistema nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi na ako sasali sa inyo. Manigas kayo. Hindi ka rin naman kawalan sa amin Mas lalong-lalo na itong isa na walang anting-anting. At ito namang kapatid mong mas malambot pa sa saging ng inuya. Nagtawanan ng mga taong naroon. Mas lalong nahiya si Saryo. At sa puntong ito ay tuluyan ng umagos ang luha ni Saryo. Tumakbo ito paalis. Muntik ang pangmadapa dahil sa taas ng takong na suot. Samantala, agad na dumaloy ang galit at puot ni Sibal. Hindi niya kaya na makitang pinapahiya ang kanyang kuya ng ganon.
Kaya naman hindi na rin siya nakapagpigil pa. Bigla nitong hinugot ang hawak nitong itak at itinutok sa leeg ni Damsa. Gulat na gulat ang mga naroroon. Maging ang mga opisyal ng samahan na nakakita ay nabahala rin. Lalapitan sana sila ng mga opisyal pero pinatigil lang yun ni Damsa. Pre, ibaba mo yan. Hindi yan nasagot para magkaintindihan kayo. Mang Damsa, wala kang karapatan na insultuin ang kuya ko. Dahil wala kang alam kung anong pinagdaraanan niya sa buhay. Hindi mo siya kilala. Sa susunod na saktan mo ulit ang damdamin niya, hindi na ako magdadalawang isip na ihiwalay ang ulo mo sa leeg mo. Hindi mo ako kilala. Pinuno ka lang ng antingero. Pero kapatid akong kayang pumatay kapag kinakanti ang kuya ko. Inalis ni Sibal ang itak nito at umalis na rin na parang wala lang nangyari. Bago naman lisanin ni Rohan ang lugar na yon, ay nag-iwan pa ito ng kataga kay Damsa. Mang Damsa, mahusay kayong antingero. Pero sana, marunong din kayong magpakatao. Mag-iingat kayo sa mga taong mababait dahil sila yung mga demonyo kapag nagalit. Walang nasabi si Mang Damsa. Gulat na gulat din ito sa nangyari. Hindi nito inakala na magiging agresibo si Sibal. Makakasama na ang tatlo sa bakuran nila Rohan. Iyak ng iyak si Sario habang nakayakap kay Aling Bettina. Sinong nagsabi sa kanya na may karapatan siyang yurakan ng pagkatao nitong si Precious? Sandaling tumigil si Sario sa pag-iyak at nagsalita. Ay, bongga. Knows ni Mudra ang favorite kong name. At muli na namang itong humagulgol. Hindi ko inakala na ganon si Damsa. Pambihira. Di bale, kung ayaw niya kayong tanggapin, ako na lang ang bahala sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Nakakalimutan mo na bang isa kong albularyo? Hindi ko pa ba nasasabi sa inyo na kaya ko rin buhayin ang diwa ng isang anting-anting? Sa sinabing yun ni Mang Samyo, ay tila nagkaroon ng ningning ang mga mata ng magkapatid. Tila nagkaroon sila ng pag-asa. Talaga po? Ay, bongga si Pudra, may pasabog! Sibal, Sario, mamayang gabi ay ibigay niyo sa akin ang inyong anting-anting. Gagawin ko makakaya ko para mapakinabangan yung anting-anting na yan. At kapag gumana na ito, magiging ganap na kayong antingero nang hindi na kailangan pa ng tulong ni Damsa. Ayos pala, Tay eh. Kayong tatlo na lamang ang magiging magkakagrupo. At ikaw, Rohan, ikaw ang magiging pinuno sa inyong tatlo. Po? Bakit po ako? Sang-ayon ako na ikaw ang pinuno, pre. Mas ikaw ang may pinakamalawak na kaisipan sa atin eh. Kurak! Kung yan ang gusto nyo, edi sige. Kahit na hindi naging maganda ang umaga nila, napawi naman yun dahil sa naging plano nila para sa sarili nila. Kinagabihan, nagtungo sila sa isang gubat. Doon daw kasi mas madaling buhayin ang diwa ng mga anting-anting. Kailangan daw na konektado ito sa kalikasan. Habang sinasagawa ni Mang Samyo ang orasyon, dumistansya ang tatlo para mas makatuon ng maayos ang atensyon nito. Sigurado ka ba na ayos lang ang tatay mo? Bakit parang nahihirapan siyang huminga? Ang sabi niya sa akin kanina, normal lang daw na magkaganon siya. Kaya wag tayo mag-alala. Nako, wish ko lang na maging safe ang Pudra mo. After niyan, imamanicure ko talaga siya. Basta magtiwala lang tayo kay tatay. Halos isang oras din silang naghintay roon. Mga ilang sandali lang, nakita na lang nilang nakahiga na si Mang Samyo. Natataranta silang lumapit doon at dali-daling inalalaya na matanda para makaupo uli. Tatay, ayos lang po ba kayo? Ay, ayos na. Ayos na mga anting-anting. Kayo po ba ayos lang? Oo, ayos lang ako. Kailangan ko lang magpahinga. Sige na, kunin nyo na ang mga anting-anting nyo. Dali. Sinunod ng magkapatid ang utos ng matanda. Paghawak nila sa kani-kanilang anting-anting,
Para bang nakaramdam sila ng mahinang kuryente na dumaloy sa kanilang buong katawan. Naramdaman ko na. Ay, grabe, winner! Pero biglang nawala ang ngiti nila nang biglang makarinig sila ng malalakas na angil na nagmumula sa buong kagubatan. Hindi pwede magkamali si Rohan. Alam niya ang mga presensyang yon kahit na isang beses pa lamang siyang may nakaharap na aswang. Iwan nyo na lang ako rito. Kailangan nyo silang harapin bago pa sila makalapit sa baryo. Paano ka, Tay? Huwag nyo ako intindihin. Kailangan ko lang magpahinga. Mas malaga ang buhay ng mga tao sa baryo. Si Bal, Saryo, handa na ba kayo? Kaloka! Walang rest sa stress ang beauty ni Akesh. Pero sige, gora lang. Handang-handa na ako. Pakiramdam ko, kayang-kaya ko na. Dinukot na nila ang kani-kanilang itak. Tumakbo sila nang hindi naman kalayuan kay Mang Samyo. Nagtago na muna sila sa gilid ng mga puno para abangan ng mga aswang. At ilang sandali nga lang, lumitaw na rin ang mga yon. Mga pangkaraniwang tik-tik lamang pero hindi pa rin sila nagpakampante. Ayan na! Nauna nang lumabas si Rohan. Dali-dali niyang nilapitan ng mga aswang na walang ano-ano ay agad niyang tinamaan ng dalawang nasa harapan. Walang kahirap-hirap niya itong napaslang. Napanganga na lamang ang magkapatid dahil sa kakaibang lakas at bilis ni Rohan. Hindi nila yun inaasahan. Ang buong akala kasi nila, silang dalawa ang magdadala ng laban. Pero sa nakikita nila, parang hindi na nila kailangan pang lumabas. O ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Sumunod kayo rito, marami sila. Sabi ko nga eh. Lumabas na rin si Sibal at Saryo. Nakipagsabayan na sila sa mga aswang. At dahil sa anting-anting ng dalawa na agad din namang gumagana, natulungan nila si Rohan na ubusin ang mga aswang. Napapangiti pa sila matapos nilang mapaslang ang mga yon. Walang paglagyan ng kanilang tuwa dahil sa naipanalo nila ang kanilang unang laban. Ang sarap pala gumamit ng anting-anting mga pre. Bonggang-bongga, para ako nasa heaven. Ang shootanes pero carry bells. Hindi ako makarelate. Wala naman akong dalang anting-anting eh. Lintik ka, mas magaling ka pa nga sa amin kahit na wala kang dalang anting-anting eh. Ganun oh, boom, pak, pak, whoosh, whoosh, pak. Kaling mo pre. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh, pero pakiramdam ko, natural na yun sa akin. Wow, humble ang person na ito. Uy, si tatay mo, Rohan. Ay, oo nga pala. Binalikan nila agad ang matandang si Samyo. Inalalayan nila yun na makatayo. Tara, umalis na tayo rito. Baka mas maraming aswang pa ang dumating. Tama na ito sa ngayon. Ang gagaling niya. Inakay nila ang matanda at bumalik na lamang sila sa kanilang bahay. Alalang-alala si Aling Bettina nang makitang lantang gulay ang asawa. Pero buti na lang napainom agad ito ng nilagang malunggay. Kaya kalahating oras lang ang nakalipas, medyo bumalik na rin ang lakas ng matanda. Ang tatlo naman ay naghugas ng katawan. Tumalsik kasi sa kanila ang mga dugo ng mga aswang. Totoo ba na may mga aswang na ulit? Oo, Nay. Nakalaban nga po namin eh. Pero wag po kayo mag-alala. Natalo po namin sila. Ang kaso nga lang po, mahihinang aswang pala yun. Hindi po kami dapat maging kampante. Kahit na, delikado pa rin kaya dapat lagi kayo mag-iingat. Hindi ba kayo nasugatan? No more sakit, no more sugat ang mga person. Ay mabuti naman kung ganon. Ako kayang asikasuhin mo. Kakabalik lang kasi ng lakas ko eh. Ay nako, nainggit ka na naman kagad. Pero seryoso tay, nakakabahala na ganong karaming aswang agad ang nagpakita. Paano na lang kaya kung unang lumusob ang mga aswang na medyo malalakas at mabibilis? Paano na lang ang baryo? Yun nga ang dapat natin pagandaan. Huwag na tayong umasa sa kinadamsa. Nasisiguro ka namang iba rin ang gusto nilang gawin eh. Pero kanina, napansin niyo ba yung isang lalaki na nasa gilid lang? Lalaki? Sinong lalaki yung sinasabi mo? Wala naman ako nakita. Na-side song ko rin yarn.
Sino kaya yun, no? Nanonood lang siya sa nangyayari. Tapos, umalis na rin kaagad matapos nating matalo yung mga aswang. Malakas ang kutob ko na siya ang pinuno ng mga aswang. Paano nyo naman po nasabi yun, Tay? Sobrang bigat ang pakiramdam ko. Nakita ko rin siya eh. At tingin ko, sinubukan niya lang kayo. Inalam niya lang siguro kung gaano kayo kalakas. Kung totoo man ang hinala ko na yon ang pinuno ng mga aswang, isa lang ang ibig sabihin nun. Kilala na niya kayo. At dahil kilala na niya kayo, mas magiging maliit na ang mundong gagalawan ninyo. Babantayan na niya kayo. Oh my goodness! What to do na po, Pudra? Is there something ba na pwede nating maging way to protect our beauty? Huwag kayo mag-alala. Gagawa ko ng langis na lana. Ang langis na yon ang makakalam kung may aswang na nakamasid sa atin. Noong mga sandaling yon, kahit na naipanalo nila ang laban, hindi naman magawang maging kampante si Rohan. Nag-uumpisa pa lang kasi ang laban. Alam niyang marami pang mangyayari at maaaring magbago. Lalo pa sa ngayon na unti-unti na niyang nararamdaman ang kakayahan at kalakasan ng pagiging gabunan. Nababahala siya sa sarili niya na baka hindi magtagal, lumabas na rin ang kanyang lihim. Nababahala siya na baka kapag nalaman ng lahat na isa siyang aswang na gabunan ay malagay sa alanganin ng buhay niya at baka madamay pa ang kanyang inay at titay. Kinabukasan, maagang nagising sila Rohan. Hindi dahil gusto talaga nilang gumising ng ganong oras. Nagising sila dahil sa hiyawan ng mga tao sa labas. Pagdungaw nila sa bintana, nakita nila sa labas ang mga antingero na hawak ni Damsa. May mga bitbit na kawayan ng mga yon. At sa mga kawayan, nakabanderang katawan ng mga aswang na pinaslang nila sa gubat. Mabuhay ang samahan ni Damsa! Napatay nila ang mga aswang! Sa narinig na yon ni Rohan, hindi niya maiwasang hindi mag-init ang kanyang ulo. Ang kakapal naman ng mukha nila, Tay. Kami ang lumaban sa mga aswang na yun eh. Pero bakit sila magaling sa mata ng mga tao ngayon? Hayaan mo na. Alam nyo naman sa mga sarili ninyo na kayo ang lumaban sa mga yon. Ang mahalaga, napigilan natin ang paglapit ng mga aswang sa baryo. Napakasama talaga ng ugali ng Mang Damsa na yan. Dapat hindi siyang pinuno kung gano'n ang ugali niya eh. Kaya nga ikaw ang ginawa kong pinuno sa inyong tatlo. Kasi alam kong malayong ugali mo kay Damsa, anak. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para mas maging maganda ang direksyon ng inyong grupo. Hayaan mo si Damsa na maging masaya sa tagumpay na hindi naman siya ang gumawa. Nang makalagpas na ang mga nagpaparadang antingero, agad din namang dumating ang magkapatid na si Bal at Saryo. Parehong iritable ang dalawa. Visit ang mga yun ah. Nakita niyo ba yun, Mang Samyo? Pre? Rohan? Nakita niyo? Inangkin nila yung pagkilala sa dapat sa atin. Ay nako, so angry ako ng slight ah. Bongga pa naman ang pang swing-swing kong itak tapos grab-grab lang nila ng papuri ng mga people out there. Makalipas ang ilang araw, katakatakang walang mga aswang na nagparamdam. Habang nagsasanay sila Rohan, siya namang pagpapasikat ng grupo ni Damsa. Sumikat ang mga yon kahit na sila Rohan naman ang tumatapos sa mga aswang na binabandera nila. Sa halos 1 linggo nang nagdaan, masasabi ni Rohan na kahit papaano, kayang-kaya na rin niyang makipagsabayan sakaling muling lumitaw ang mga aswang. Lahat na kasi ng nalalaman ni Mang Samyo ay natutuhan na rin niya. Si Sibal naman at Saryo ay patuloy rin sa pagpapaunlad at pakikipag-ugnayan nila sa kanilang anting-anting. Hanip talaga yung Mang Damsa na yan, no? Hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin sila na sila ang pumapatay sa mga aswang na yun eh. Diyos ko, nakakahiya. Hayaan mo na. Ang mas dapat nating isipin ngayon eh kung papaano natin paghahandaan ng mga aswang. Siguradong may gagawin silang hindi maganda dahil ang tagal nilang hindi nagparamdam eh. Kura ka dyan, bro! Sandaling humangin ng malakas habang nasa kagubatan sila't nagpapahinga. Katatapos lang nila sa kanilang pagsasanay sa mga sandaling yon
Biglang naging seryoso ang usapan nang magbato si Sibal ng tanong kay Saryo. Kuya, bakit mo ba gustong maging antingero? Want mo talaga manos? Oo naman oh. Nung nakaraan pa nga ako napapaisip eh. Siguro naman may matinukan dahilan. Well, join force ako dito kasi want kong mag-give song ang justice sa aking friend na biktima ng mga aswangit. Bakit? May kaibigan kang napahamak dahil sa aswang? Correct. Friend ko siya nung high school. Na-shock ang beauty ko nung manosong kong passed away na siya because of that monster. Kaya, starting that day, pinramis ko sa aking self na I will do my very best para may pagiganti siya. Napaka makahulugan pala yung kagustuhan mong maging antingero, no? Ikaw Rowan, bakit mo naman gustong maging antingero? Simple lang naman. Gusto kong protektahan ang mga mahal ko sa buhay. Pati na rin ang lugar na kinalakihan ko. Ikaw, supatembang ko. What's the reason? Huminga ng malalim si Sibal. Ngumiti ito bago nagsalita. Kaya gusto kong maging antingero para iligtas sa mga tao. At kaya gusto kong matuto sa pakikipaglaban para may kakayahan akong ipagtanggol ka, kuya, sa mga kagaya ni Mang Damsa. Oh, you touch my heart naman, supatembang. Lumapit si Saryo at niyakap ang kanyang kapatid. Napangiti na lamang din si Rohan sa mga sandaling yon. Humahanga siya ng lubos kay Sibal dahil sa labis sa pagmamahal nito kay Saryo. Matapos ang usapan na yon, ay umuwi na rin muna sila sa kanilang baryo. Nagpaalam na lang din muna ang magkapatid. Pagpasok naman ni Rohan sa kanilang bakuran ay inabutan niya ang kanyang ama at ina. Abala ang mga yon sa pagluluto. Nandiyan ka na pala. Sakto naman at malapit ang maluto ito. Tay, katatapos lang po namin magsanay. Pakiramdam ko, kaya ko na makipagsabayan sa mga aswang. Ay, ganun ba? Di magandang balita nga yan. Tay, bakit po parang hindi kayo masaya? Hindi naman sa hindi ako masaya. Nababahala lang ako. Nababahala? Saan po? Kanina kasi, nagpunta dito si Damsa. Pinagbantaan niya ako na wag kang makikialam sa mga lakad nila. Dahil kung hindi raw siya magdadalawang isip na kalabanin ka. Sira ulo naman po pala talaga yan eh. Kinukuha na nga nila yung papuri na dapat na sa amin, tapos ngayon pagbabantaan niya pa tayo. Hindi kami sumang-ayon sa gusto niya. Dahil hindi naman makabubuti ang gusto niya mangyari. Basta kayo, gawin niyo lang kung ano ang nararapat. Kapag dumating sa puntong kinailangan niyong pumalag sa kanila, pumalag kayo. Pero hanggat hindi nila kayo ginagalaw, mga aswang lang ang dapat niyong pagtuunan. Opo, naiintindihan ko po. Lumipas lang ang ilang oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Ang inaakalang gabi na mapayapa ay mababalutan pala ng madugong mga sandali. Habang naghahapunan ng magpamilya, bigla na lang silang nakarinig ng malalakas na sigaw kung saan. Nang lumabas si Rohan, nakita niya ang ilan sa mga tao sa kabilang kanto ay nagkakagulo na. Tay, mukhang nandito na mga aswang. Puntahan mo na mga kaibigan mo. Kami naman ng nanay mo. Magtatago lang kami sa silong ng bahay natin. Opo, sige po. Nagmamadali nang umalis ang binata. Dala-dala niya ang itak. Dahil sa talas ng kanyang pandinig, naririnig niya ang mga yabag ng mga aswang kahit na malayo pa ang mga yon. Sa kaliwa, tama! Tumakbo na si Rohan at tinungo ang daan sa kaliwa. Nang makarating siya sa ikatlong bahay, nakita niyang may mga aswang nasa bubungan ng bahay. Hindi na nagsayang pa ng pagkakataon si Rohan. Tumakbo siya at tumuntong sa bakod. Maging siya ay nagulat din nang makalundag siya paakyat sa taas ng bahay. Mga salot! Pinagtatataga niya ang mga nilalang. Dinumog siya ng mga yon, pero dahil sa kakaiba niyang lakas,
Nagtalsikan lang din ang mga yon. Bumagsak sila sa bakuran habang nakikipagbunuan sa kanyang kalaban. Sa puntong ito ay napalibutan na siya ng mga yon. Pero wala man lang siyang nararamdaman na kahit na kaunting kaba. Pagtingin niya sa kanang kamay niya, nagtataka siya dahil nakita niyang kulay itim na yon. Kinabahan siya dahil ang bagay na yon ay mga senyales na nangingibabaw na ang pagiging gabunan niya. Pero kahit na ganon, kontrolado pa rin naman niya ang kanyang sarili. Yun ay dahil sa anting-anting na nasa loob ng kanyang katawan. Dahil sa magkahalong pagkamangha at pagkawindang, hindi na niya namalayan na nakalapit na pala sa kanya ang dalawang aswang sa kanyang likuran. Naramdaman na lang niya ang pagbaon ng mahahabang kuko ng mga yon na humagod hanggang bewang. Wisit! Hindi na muna niya pinansin ang kanang kamay niya. Pilit niyang maibalik ang kanyang focus sa mga aswang na nakapalibot sa kanya. At nang makapag-concentrate na siya, ginamit niya ang kanyang bilis bilang gabunan para kalabanin ang mga yon. Pati ang mga aswang na naroon ay napanganga na lang din. Inisa-isa ni Rohan ng mga kalaban niya. Pinagbababali niya ang leeg ng mga yon. Ang iba naman ay binasag niya ang muka sa pamamagitan lang ng kanyang malakas na suntok. Mga mahihina naman pala kayo eh! Patawa-tawa pa si Rohan noong mga sandaling yon. Pero ang hindi niya alam, nakita pala na magkapatid ang mga ginawa niya. Maging ang nagkukulay itim na kamay niya. Rohan, anong nangyari dyan sa kamay mo? Agad niyang naitago sa likuran ng kanang kamay niya at hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Kaya naman iniba na lamang niya ang usapan. Wala na akong oras para magpaliwanag pa. Ang mabuti pa, sumama na lang kayo sa akin. May mga aswang pang lumilibot sa baryo natin. Nauna nang naglakad si Rohan. Sumunod naman sa kanya ang magkapatid. Hinanap nila kung nasaan pa ang ibang aswang. Pero sa halip na aswang ang makaharap nila, nakasalubong pa nila si Mang Damsa. Mabuti na lamang ay bumalik na sa dating kulay ang kamay ni Rohan. Masama ang tingin sa kanila ni Mang Damsa. Tila hindi nito nagugustuhan ang kanilang gagawin. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo, ha? Hindi ka ba sinabihan ng ama mo na huwag kang makialam kung ano ang dapat para sa amin? Mang Damsa, hindi to ang tamang oras para magkagulo tayo. Maraming aswang ngayon sa baryo. Magtulungan na lang tayo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kayang-kaya namin ang mga aswang. Kaya kayong tatlo, manahimik lang kayo at wala kayong gagawin. Bakit? Takot ka bang mawalan ng papuri sakaling makita ng mga tao na kami naman talaga ang kumakalaban sa mga aswang? Ang kapal na nga ng mukha mo na ang kinin ng papuri na dapat sa amin eh. Tapos ngayon, ayaw mong may gawin kami? Napakabakasarili mo naman. Kurak! Kurak ka dyan, subatembang ko. Manahimik ka, Sibal. Wala ka pang may pagmamalaki sa akin, kaya hindi ka dapat magmataas. Sa oras na may gawin kayo, ha? May mangyayari sa inyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Kung kinakailangan na tayo magharap, gagawin ko. Lahat ng hadlang sa misyon namin para sa kapayapaan, hindi kami magdadalawang isip na itumba. Aba, ang lakas naman talaga ng loob mo magsalita ng ganyan. Sa iyo pa talaga galing yan? Bakit? May anting-anting ka ba? Wala akong anting-anting. Pero alam kong mas malakas pa ako sa iyo, Mang Damsa. Sumenya si Mang Damsa sa mga kasamahan nito. Gumita naman si Rohan para salubungin ang mga aatake sa kanilang kapwa-antingero. Nagulat ang lahat sa ginawa ng binata. Mabilis siyang naiwasan ang mga yon at pinatumba gamit lang ang kamao. Nanlalaki ang mga mata ng mga bataan ni Mang Damsa. Hindi sila makapaniwala na ang kasamahan nilang batak sa pagsasanay ay pinatumba lamang ni Rohan ng walang kahirap-hirap. Ayaw ko magkagulo tayo dahil sa mga oras na ito, mas kailangan tayo ng mga tao. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ko kailangan ng tulong mo? Magsasalita pa sana si Rohan nang biglang makaramdam sila ng pagsakit ng ulo. Sabay-sabay silang tila nahilo. Nung una, wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Para bang dinudurog ang mga utak nila. Ay, shucks! What's happening in my head? Ano bang nangyayari? Maya-maya pa,
Nakaramdam na lamang ng kakaibang presensya si Rohan. Pagtingin niya sa bubungan ng bahay, meron siyang nakitang nakatayo roon. Isang lalaki na matangkad. At tingin niya, ang lalaking yon ang dahilan kung bakit sila sinasakitan ng ulo. Sa hindi malamang dahilan, isang ideya ang pumasok sa utak ng binata. Agad niyang sinugatan ng kanyang sarili at dahil sa ginawa niya, nawala na ang kanyang sakit ng ulo. Napagtanto niya na parang isang hipnotismo pala ang ginagawa ng lalaki sa kanila. Sugatan niyo mga sarili niyo! Ginagamitan tayo ng hipnotismo ng lalaking yan! Sinunod siya hindi lang ng magkapatid, maging sila Mang Damsa ay nakigaya na rin. Nang mawala ang sakit ng ulo, agad na pinukulan ni Mang Damsa ng palaso ang lalaki. Pero mabilis lang itong nakalipat sa kabilang bubungan. Nakakatuwang pagmasdan na mga antingero din ng mga nag-aaway-away. Nakakatawa na nakakaawa. Pinapatunayan nyo lang na mas masama pa ang ugali ng mga tao kumpara sa aming mga aswang. Na ang nais lang ay magkaroon lang naman ng tahanan. Sino ka ba? Magpakilala ka! Dahil gusto mo rin namang malaman, sige, ipapakilala ko sa iyo kung sino ang kaharap nyo. Ako si Hogan, ang kahuli-huli ang aswang na dugong berde. Ang pinuno ng mga aswang dito sa Iloilo. Rohan, alam mo ba kung ano ang dugong berdeng aswang? Sa pagkakasabi sa akin ni tatay, ang dugong berdeng aswang ay isang aswang na galing sa mga angka ng mayayaman, malalakas at makapangyarihan noong panahon ng Kastila. Ha! Napakahusay mo naman, pare. Mabuti na lang at alam mo yan. Dahil kung hindi, mananatili kayong mangmang kung sino ang kinakalaban ninyo. Bumaba ka dyan! Maglaban tayong dalawa! Tanda, hindi ka ang gusto kong makalaban, kundi siya! Tinuro ng lalaking si Hogan si Rohan. Nainsulto naman agad si Mang Damsa dahil sa sinabi ng lalaking yon. Kaya sa halip na tanggapin ang sinabi noon, kumuha ulit ng palasong matanda at pinukulan ulit ang lalaki. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin yon nakatama. Para bang pinaglalaroan lang siya ni Hogan. Isa sa mga dapat mong nalaman, na hindi ako basta-basta napapatay lang ng isang patalim gaya ng palasong yan. Mapipikon ka lang tanda dahil hindi mo ako matatamaan. Kayo, anong tinitingin-tingin nyo? Lusubin nyo na siraulong yan! Utos ni Mang Damsa sa kanyang mga kasamahan. Kahit nag-aalangan, ay sabay-sabay na lumusob ang mga antingero. Pero dahil mga pangkaraniwang antingero lamang sila, wala rin silang magawa. Sa mismong harapan nila, nakita nila kung papaano pagpapapaslangin lahat ni Hogan ang mga yon gamit lang ang isang kamay. Maging si Rohan at ang mga kapatid ay nabigla rin. Kakaibang bilis at lakas ni Hogan. Ibang-iba yun sa lahat ng aswang na kanilang nakaharap. Dito nila mas napatunayan na talagang hindi nga basta-basta ang pinuno ng mga aswang. Sa mga susunod na araw, ay magiging amin na rin ang baryong ito. Hindi ka magtatagumpay sa gusto mo mangyari! Walang sinayang na sandali ang lalaking si Rohan. Mabilis niyang nilapitan si Hogan. At dahil sa hindi normal ang mabilis na ginawa niya, nakalapit agad siya kay Hogan at nagawa niya itong suntukin sa muka. Narinig pa nga nila ang pagtunog ng leeg ni Hogan sa sobrang lakas ng suntok. Ang buong akala nila ay nabali na ang leeg nun. Pero kinilabutan sila nang makitang ibinalik lang ulit ni Hogan ang kanyang leeg. Hindi ka pagkaraniwan, pare. Nararamdaman ko. Hindi ka tao. Kita sa mukha ni Mang Damsa ang pagtataka. Ganun din ang reaksyon ni Sibal at Saryo. Kinakabahan tuloy si Rohan dahil iniiwasan talaga niyang malaman ang pagiging gabunan niya. Tama ko, di ba? Hindi ka tao, pare. Alam na alam ko yan. Kasi pareho tayo. Amoy na amoy kita. Kilalang kilala ko ang lukso ng dugo mo, pare. Pareho tayo. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Paano tayo magiging magkapareho? Aswang ka. Tao ako. Para hindi na makapagsalita pa si Hogan, nilusob muli ni Rohan ang lalaking yon. Tinatad niya yun ng taga pero hindi niya magawang tamaan. Masyadong magaling umilag si Hogan. Parang alam na nito ang bawat galaw niya.
Pre, isa ka sa amin. Bakit hindi ka nalang kaya makisama? Total, iisa naman ang layunin natin mga aswang. Yun ay ang pagharian ng mga tao. Pilit na nilalaso ni Hogan ang utak niya habang papalayo na sila ng papalayo kina Mang Damsa. Natigil ang kanilang laban saglit nang tumungtong sa pose si Hogan. Alam ko na. Kaya mo ko inaatake para makalayo tayo sa kanila. Siguro ayaw mong malaman nila na aswang ka, no? Na isa kang gabunan. Na isa ka sa mga malalakas na aswang kapag pinanindigan mo. At teka, nagtataka nga pala ako. Amoy na amoy kita bilang aswang pero bakit hindi ko maramdaman ang presensya mo bilang gabunan? Siguro may inilagay ka sa katawan mo, ano? Wala ka nang pakialam dun. Bumaba ka dito at maglaban tayong dalawa. Ayoko na ng maraming daldal. Hindi ngayon, Rohan. Nagbago na ang isip ko eh. Babalikan kita. At sa pagbabalik ko, sisiguruhin kong matatanggal ko na sa katawan mo kung ano man ang bagay na pumipigil sa pagiging aswang mo. Tumawa ng malakas si Hogan. Wala namang magawa si Rohan kahit na gustuhin niyang patayin ang kalaban niya. Kung may kakayahan man siyang makalipad, baka hindi na tumagal pa ang laban nila. Umalis si Hogan sa baryong yon. Iniwan nito ang mga namatay na antingerong bataan ni Mang Damsa. Napasarado na lang ang kamao ng binatang si Rohan. Nababahala na siya. Sa mga narinig ng ibang tao tungkol sa pagiging aswang niya, naiisip na niya na baka sa mga susunod na araw, pag-initan na siya ng iba pang antingero. Napalingon siya sa likuran nang marinig na dumating si Sibal at Saryo. Nahihiya siyang humarap. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Anong ibig sabihin ng lalaking yon? Ikaw ha? May secret ka palang malupit. Don't tell me, wala kang balak mag-tell us. Huminga ng malalim ang binatang si Rohan. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. May kailangan akong aminin sa inyo. Pero kung ayos lang, gusto kong sabihin ito na kasama si tatay at nanay. Tumango lang si Sibal at Saryo. Nang masiguro na nilang wala nang natirang aswang, bumalik na rin sila sa bahay nila Rohan. Nagharap-harap sila sa lamesa. Hindi pa man nagsasalita si Rohan sa kanyang mga magulang, alam na kagad ng mga ito kung ano ang kanilang pag-uusapan. Sibal, Saryo, mga kaibigan ko kayo. Pero kailangan kong itago ito sa loob ng mahabang panahon para na rin sa kaligtasan ko. Pero ngayon, mukhang kailangan ko na rin ipagtapat sa inyo dahil malalaman na rin naman ang lahat eh. Isang malalim na hininga na naman ang ginawa ni Rohan. Tumingin siya kay Mang Samyo at pati na rin kay Aling Bettina. Pareho ang sinasabi ng ngiti ng mga magulang niya. Sibal, Saryo, tama ang lalaking si Hogan. Hindi ako tao. Hindi ako kagaya ninyo. Dahil una pa lang, isa akong aswang. Aswang na gabunan. Isa sa mga malalakas na uri ng aswang. Teka, sandali. Paano nangyari yun? Sabay na lumaki tayo, di ba? Hindi naman kita nakita ang aswang nun eh. Oy, experiment ba na story yarn? No time for joke ha, truth only. Ayaw niyong ikwento ko ang lahat mula sa simula. Sandaling uminom muna si Rohan ng kape. Kinakabahan man sa magiging tingin sa kanya ng magkapatid, kailangan niyang tibayan ang kanyang loob. 2 dekada na ang nakakaraan. Nakita ako ni tatay at nanay sa kagubatan. Basang-basa ako ng ulan. Nung una nila akong makita, maging sila'y natakot din. Itim kasi yung buo kong katawan eh. Pero kinuha rin nila ako nang akalain na namalikmata lang sila. Inampun nila ako. Inalagaan hanggang sa maging 1 taon na ako. Dito pa lang nila nalaman na hindi ako normal. Ang kwento sa akin ni tatay, naging gabunan ako nung 1 taon pa lang ako. Naging mabangis na aswang ako. Dumating sa puntong muntikan ko pang mapatay si tatay. Kinulong nila ako pansamantala.
hanggang sa natuklasan ni tatay ang paraan para maitago sa katauhan ko ang pagiging aswang ko. Isang patay na anting-anting ang pinalunok niya sa akin. Ang anting-anting na yon ay ang kumokontrol sa utak ko para hindi ako tuluyang maging ganap na aswang na parang walang isip. Kaya magmula nun, eto na ako, namumuhay bilang tao. Kahit na ramdam ko pa rin sa sarili ko ang pagiging aswang ko. Kaya ba kulay itim ang kamay mo kanina? Oo, pero hindi naman ako naging aswang kanina. Lahat ng kakayahan ng isang gabunan, nagagawa ko kahit tao ang estado ko. Pero ang mga senyales ng pagiging aswang ko ay hindi mawawala. OMG! This is revelation, confession, confirmation. Basta lahat na may mga syon. Maliban na lang ang corruption. Di, totoo talagang aswang ka. Oo, totoong aswang ako. Kalahating aswang, kalahating tao. Hindi ko alam kung saan ako nagmula, pero isa lang ang alam ko. Ang mga magulang ko, sila ang tunay na pinagmulan ko. Dahil sa kanila lang din naman nagmumula ang pagmamahal na pinaramdam ko sa lahat. Maiintindihan namin kung magbabago ang tingin nyo kay Rohan. Alam namin na naglihim kami sa inyo. Pero sana, dumating ang araw na matanggap nyo rin ang aming rason. Hindi na po issue sa amin kung ano si Rohan. Ang mahalaga sa amin, mabuti siyang nilalang. Yun na lang po ang pangahawakan namin. Trulalu babalu, aanhin mo naman kasi ang pagiging human being kung atitsona ka naman, di ba, Subatembang? Ibebet ko na ang aswangit na goods kaysa naman kay Mang Damsa na very bad ang katawang lupa niya. Tama si Kuya Rohan. Hindi nagbagong tingin namin sa'yo kahit na kaunti. Ikaw pa rin ang Rohan na nakilala namin. Bongga! After ng revelation, confession, confirmation, ngayon naman ang acceptance, remittance, substance, importance, maliban na lang sa nutribans kasi wala na nun. Kuya, ano ba pinagsasabi mo? Seryosong usapan eh. Kulit mo talaga. Malapad ang ngiting ipinakita ni Rohan sa dalawa. Hindi niya inakala na magiging madali lang para sa mga kaibigan niya na tanggapin ang tunay niyang katauhan. Totoo bang tinatanggap niyo ako? Bakit? Ano bang hindi ka panipaniwala sa pagtanggap namin sa'yo? Mga kaibigan mo kami, baka nakakalimutan mo. At sa pagkakaalala ko, wala ka namang ginawang masama sa amin para hindi ka namin tanggapin. Nakakatuwa naman ang mga batang ito. Napakatibay talaga ng mukha nyo, ng pagkakaibigan ninyo. Ngayong alam na nating tanggap nyo si Rohan, ang magiging problema natin ngayon ay ang mga tao. Natitiyak kong ipagkakalat ni Damsa na isang aswang si Rohan. Kaya naman, hindi tayo pwede magtagal dito. Kilala nyo naman si Damsa. Tama po kayo, lalo na ngayon. Halos kalahati ng bilang ng sama nila namatay. Sigurado kong kay Rohan niya ibubuntong ang galit niya. Itay, inay, magtago kayo sa silong natin. Huwag na huwag kayong lalabas hanggat wala kami. Dadaganan namin ng katre ang pinto para walang makapansin na may lagusan pababa. Sa oras na malagay na sa alanganin ng lahat, dumaan na kayo sa ginawa nating tunnel tapos sa gubat na lang po tayo magkita-kita. Sumang-ayon naman si Mang Samyo. Yun lang naman kasi ang pinakamagandang paraan para hindi mapahamak ang dalawang matanda. Bago pa mangyari ang kinatatakutan nila, sumuot na sa pinto pababa ng silong ang mag-asawang Samyo at Bettina. Sakto naman na paglabas nila, nasa harapan na ng bakuran si Mang Damsa. Hindi lang ang mga antingero ang kasama ng mga ito, kundi pati na rin ang mga taong bayan. Bakit kayo naririto? Mga kabaryo, ang lalaking yan, isa siyang aswang. Isa siyang aswang na gabunan. Siya ang pumaslang sa mga kasamahan ko.
Nagpapanggap lang siyang antingero para walang makaalam ng tunay niyang katauhan. Mga kasama, kailangan natin siyang patayin. Pati na rin ang mga taong pumoprotekta sa kanya. Sandali lang! Hindi totoong pinaslang ko mga kasama ni Mang Damsa. Oo, aswang ako. Pero mabuti akong aswang. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Kaya kong gamitin sa kabutihan ang pagiging aswang ko. Huwag mo nang lasunin ang isip ng mga tao. Hindi na sila makikinig sa'yo. Mga kasama, lusob! Huwag kayo lalapit! Nang itaas ni Sibal ang kanyang itak, bigla na lamang humangin na malakas. Winasiwas ni Sibal ang itak sa ere at lumika ito ng malakas na impact na pumigil sa taong bayan na makalapit sa kanila. Huwag niyo nang subukan na makalapit. Kung pagpipilitan nyo, wala kami magagawa kundi ang lumaban sa inyo. Mga kasama, tumayo kayo dyan. Dali na, paslangin ang lalaking yan. Aray! Bujiwan mo ako! Nagulat na lamang ang lahat nang bigla na lang nasa harapan na ni Mang Damsa ang binatang si Rohan. Hawak-hawak na nito ang leeg ng matanda at itinaas pa sa ere. Sa puntong ito, gumapang na ang itim mula sa kamay ni Rohan hanggang sa kanyang balikat. Tumigil ka na sa kasinungalingan mo, Mang Damsa! Dahil kung hindi ka titigil, ngayon pa lang ay papaslangin na kita! Binitiwan ni Rohan ang matanda. Napahawak pa yun sa leeg niya habang nanlalaki ang mga mata. Hindi matanggap na matanda na ginanon lang siya ni Rohan. Kaya naman, ginamit na rin nito ang kanyang anting-anting. Mabilis din siyang nakarating sa likuran ni Rohan. Sasaksakin na sana nito ang binata pero triple ang talas ng pakiramdam ni Rohan. Nakailag yun at inago kay Mang Damsa ang punyal. Gamit ang isang kamay, binali ni Rohan ang punyal sa harapan nilang lahat. Takot na takot ang mga tao. Maging ang mga antingero ay hindi makapaniwala na ang kinikilala nilang malakas na pinuno wala ring nagawa sa kakaibang kakayahan ni Rohan. Mang Damsa, huling babala ko na sa inyo ito. Kapag hindi ka pa tumigil, ako mismo ang papaslang sa iyo ngayon. Umalis na kayo! Alis! Natatarantang nagtakbuhan ng mga taong bayan. Samantalang si Mang Damsa naman ay hinila na lang din ng mga kasamahan niya. Babush! Going home ang peg ng mga furso na yarn. Mga inutil talaga mga taga rito sa atin eh. Ang bilis nilang naniwala na hindi pa lang nagsasagwa ng sarili nilang investigasyon sa nangyari. Wala na tayong magagawa kung talagang nalasonan ni Mang Damsa ang utak nila. Ang mahalaga ngayon, naparamdam natin sa kanila na hindi nila tayo kaya. So, what's next? Aalis ba tayo dito? Hindi tayo aalis. Kawawa ang mga tao dito kapag iniwan natin ang baryo. Wala tayong aasahan kay Mang Damsa. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ng binata. Habang tumatagal kasi, lalong nagiging komplikado ang lahat. Kinabukasan ng umaga, maaga pa rin silang nagising kahit na kulang naman ang kanilang tulog. Nasa bakuran lamang sila. Nagluluto ng kanilang aalbusalin. Hindi sila lumalabas. Lamang kasi sila ng usapan. Hindi naman dahil sa natatakot sila, kundi dahil iniiwasan lamang nilang makapanakit ng mga sibilyan. Sibal, tingin ko, kailangan nyo ng punta ng pamilya nyo. Ipaalam nyo sa kanilang kalagayan natin. Mas mainam na ilayo nyo na rin sila rito. Baka mamayang gabi, gumawa na naman ng pag-aalsa sila Mang Damsa. Kuya, ikaw na lang ang umuwi sa atin. Dali mo sila sa malayo rito. Total, ikaw naman ang marunong magpatakbo ng jeep natin eh. As is, nauna ba? Hindi, mamayang hapon na. Bago sumapit ang kinagabihan. Nanatili lamang sila sa loob ng bakuran. Gustuin man nilang lumabas ay nakaabang naman sa kanila ang mga residente. Meron din mga antingero na pabalik-balik. Nakala mo ay totoong matatapang pero nagmamadali namang makaalis kapag natitigan ni Rohan. Dahil sa mga nangyari, napagtanto ni Rohan na mas malala pa pala na kalaban ng mga kalugar nila kaysa sa mga aswang. Ang kinababahala niya,
Baka ang mga tao pa ang maging dahilan kung bakit malulugmok ang baryo nila. At kung minamalas-malas pa, maging ang buong Iloilo na rin. Dumaan ng maraming oras at malapit na rin kumagat ang dilim. Lihim na nakaalis ang binabaing si Sario para puntahan ang pamilya. Naiwan naman si Sario na kasama nila Rohan. Tay, Nay, pwede na kayo ulit pumasok sa ilalim. Kagaya ng napag-usapan ha. Sa gubat na tayo makikita kapag dumating sa puntong kailangan na naming lisanin ito. Agad namang sinunod ng dalawang matanda ang sinabi ni Rohan. Kahit na kinabukasan, nanatiling naroon si Rohan at si Bal. Maigpit ang hawak nila sa kanilang mga sandata. Pre, kung ano man ang mangyari sa ating dalawa, gusto ko malaman mo na ikaw ang idol ko. Para kang sira. Pinagsasabi mo dyan, hindi tayo mamamatay no? Pre, sa totoo lang kinakabahan ako. Kalaban natin ang mga aswang, kalaban pa natin ang mga tao na dapat kakampi natin. Kailangan mo lakasan ng loob mo. Kung hindi, manghihina rin ang anting-anting mo. Oo, ginagawa kong lahat para maging matibay. Sana nga lang, hanggang dulo hindi ako hayaan ng anting-anting ko. Kailangan lang natin. Uy! Anak ng teteng! Hindi na naituloy ng binata ang kanyang sasabihin nang may biglang tumusok na palaso sa harapan nila. Mabuti na lang ay agad na gumana ang anting-anting ni Sibal kaya madali itong nakailag. Si Rohan naman ay lumundag ng palayo. Nagkalayo sila ni Sibal. Nasa kabilang parte ito ng gilid ng bahay. Nagsisimula na naman ang mga antingero. Mag-iingat ka pare. Hindi ba natin sila talaga pwedeng palagan? Napipiko na ako sa mga yan eh. Paano mo papalagan kung hindi nga natin alam kung nasan sila? Ito na naman, kainis, tago! Pinaulanan sila ng maraming palaso. Mabuti na lamang ay nakapagtago si Rohan sa ilalim ng papag. Si Sibal naman ay tinakip sa sarili ang yero na nakatambak lang doon. Naiinis na ako! Biglang lumabas sa pinagtataguan si Sibal. Tinaas niya ulit ang itak niya sa ere. Lahat ng palaso na papunta sana sa kanya ay nilipad lang ng hangin. Pagkatapos nito, humagupit siya ulit sa itak para makalika ulit ng malakas na impact. Sa ginawa niyang yon, nakita na nila sa taas ng mga puno na nagtatago mga yon. Sinamantala na ni Rohan ang pagkakataon. Mabilis niyang tinungo ang mga puno at saka pinagbababatukan ang mga antingerong nakadipana. Hindi niya yun pinaslang dahil alam niyang matutulungan sila ng mga yon kapag dumating na ang mga aswang. Wala na bang papana sa atin? Pinatulog ka na muna sila, pero mas may kailangan pa tayong isipin. Bakit? Anong problema? Nararamdaman ko na ang mga aswang. Nandiyan na sila. Hinawi ni Rohan si Sibal nang may lumitaw ng aswang mula sa itaas. Nakalmot nito si Rohan. Pero nang umitim na ang kanang kamay ni Rohan ay dinakma niya ang aswang na yon at agad na pinatay. Napalibutan na sila ng mga aswang. Marami ang mga yon. Nababahala si Rohan para kay Sibal. Kung siya lang kasi ang naroon, makakatagal siya sa laban. Pero iniisip niya si Sibal. Kahit kasi may anting-anting ito, mawawalan din yun ng bisa kapag nakialam na si Hogan. Nagsimula ang laban. Minadali lang ni Rohan ang mga aswang. Pinagpapapas lang niya na lahat at wala nang pinroblema pa si Sibal. Pero hindi pa pala roon nagtatapos ang lahat. Dahil sa ibang parte pa ng kanilang baryo ay kumalat na ang mga salot na nilalang. Pinapahanga mo talaga ako, Rohan. Tunay ngang isa ka sa amin. Napalingon si Rohan sa taas ng puno nang lumitaw roon ng lalaking si Hogan. Tumalon ito palapit sa kanila. Nasa 10 metro na lang ang distansya nila sa isa't isa. Tapusin na natin ang laban na ito! Huwag tayong maglalaban. Dapat magkakampi tayo. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Hindi nagsayang ng oras ang lalaking si Rohan. Sa puntong ito, 2 kamay na ang umitim sa kanya. Pumuti na rin ang kanyang buhok. Medyo nabahala si Sibal sa sarili kay Rohan dahil parang unti-unti nang lumilitaw ang pagiging gabunan nito. Tinaga ni Rohan si Hogan
Pero nahawakan lang ng lalaking aswang ang itak niya. Inagaw yun sa kanya at pinutol. Hindi tumigil si Rohan. Lahat ng nakita niyang pagkakataon ay kinuha na niya para patamaan ng kanyang mga suntok si Hogan. Binugbog niya yun ng binugbog. Nilamog niya ang mukha nito at halos hindi na yon makilala sa dami ng dugo na tila hinahilamos nito. Gigewang-gewang na si Hogan, pero katakataka na nagagawa pa rin nitong tumawa. Napakalakas mo! Tunay ngang isa kang gabunan. At bilang paggalang sa pinapakita mong lakas, ipapakita ko na rin kung ano ang sakin. Sibal, umalis ka na! Bilisan mo! Hindi kita iiwan! Mapapahama ka lang dito! Bilis na! Agad sumunod sa kanya si Sibal, hanggang sa tuluyan na ngang nakapagpalit ng anyo si Hogan. Kulay itim na ang buong katawan nito at puting-puti na rin ang buhok. Pareho pala silang gabunan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng isang gabunan. Sibal! Nabahala si Rohan sa mga sumunod na nangyari. Dahil sa halip na siya ang atakihin, si Sibal ang inunan ni Hogan. Mabilis na nalapitan ni Hogan si Sibal at saka hinambalos ang katawan ng lalaki ng 3 ulit sa haligi ng bahay. Agad naman ding nakalapit doon si Rohan para harangan si Sibal. Ganyan ba ang malakas? Inuuna mo ang taong alam mong mas malakas ka sa kanya? Isa ka palang duwag eh! Nawalan na ng malay si Sibal sa mga sandaling yon. Aatake pa sana si Hogan nang biglang may pumukal na itak patungo sa direksyon nito. Tinamaan ng aswang sa balikat. Sirit agad ang dugo nito habang nanlalaki ang mga mata. Pagtingin nila sa labas, nakarating na pala si Sario. Lumundag na mabilis si Sario palapit kay Hogan. Habang hindi pa nakaka-recover ang pinunong aswang, sinuntok na ni Sario ng malakas si Hogan sa tagiliran. Super duper hyper fantastic elastic electric bombastic punch! Bumalandra si Hogan sa gilid dahil sa lakas ng ginawa ni Sario. Buong akala nila ay hindi na babangon si Hogan, pero hindi pa pala yun ang katapusan. Magaling! Magaling! Sobrang husay! Pero hindi ako mapapatay ng isang pangkaraniwang antingero lang! Biglang tumalon si Hogan at dinakma ang mukha ni Sario. Malakas nitong binagsak si Sario sa lupa at saka sinipa ng buong puwersa. Tumama pa ang likod ng binabae sa bakod. Namilipit ito sa sakit. Hindi na rin ito makabangon. Magbabayad ka sa ginawa mo! Muling umatake naman si Rohan, pero sa pagkakataong ito, hindi na tinablan si Hogan. Kahit lakasan niya pa ang mga suntok niya, tinatawanan na lamang siya nito. Wala ka na magagawa. Ang mabuti pa, umanib ka na sa akin. Kasi kung hindi, malalamog ka lang sa akin. Sinuntok siya ni Hogan. Tumalsik agad siya at tumama sa pintuan nila. Hindi pa nakontento si Hogan. Dinakma pa ang mukha niya at saka iniangat sa ere. Pinagsusuntok nito ang kanyang tiyan hanggang sa sumuka na siya ng dugo. Hinang-hina na si Rohan nang ibagsak na ito sa lupa. Pinagtatatadyakan siya ni Hogan habang tumatawa-tawa. Ang paghihirap niya ay ang siyang nagbibigay ng kakaibang ligaya para sa lalaking aswang. Ano? Masarap ba? Yan ang napapala ng mga kagaya mong ayaw tanggapin ng buo ang lahi ng pinagmulan niya. Hinawakan siya ni Hogan sa kwelyo at muling binalibag sa direksyon ni Sibal na sa mga sandaling ito ay nagkamalay na rin. Pero hindi ito makatayo. Rohan, wala na tayong magagawa. Nagulat sila nang makitang kinaya pang makatayo ni Rohan. Kahit duguan na ang mukha nito ay nagawa pa rin itong iangat ang kanyang tingin. Kumapit ito sa pader at saka nagsalita. Hindi pwedeng wala tayong magagawa. Ang kulit mo naman. Bakit ba kasi hindi ka nalang sumuko at magbalik sa amin eh? Total, isa ka rin naman sa amin. Isa lang ang dugong nananalaytay sa atin. Ngayon ko lang nalaman. Ano? Ngayon ko lang nalaman kung paano alisin ang matagal nang nasa katawan ko. Rohan, anong iniisip mo? Sibal,
Pakisabi kay tatay at nanay, patawarin nila ako. Ito na lang ang nakikita kong paraan para matalo ang isang ito. Biglang sumigaw ng malakas si Rohan. Kasunod nito ay napalhod na ito sa lupa. Hawak-hawak ang sariling liig. Maging si Hogan ay naguguluhan din sa nangyayari. Saka lamang nito naintindihan ang ginagawa ni Rohan nang makita nilang nailuwanan ng binata ang patay na anting-anting. Rohan! Wag! Muling tumayo si Rohan. Napangiti pa ito nang mapatingin kay Sibal. Ilang sandali lang, tuluyan nang naging kulay itim ang buong katawan ng binata. Mas humaba ang buhok nito na kulay puti. Naging kulay pula ang mga mata. Yan! Yan ang gusto ko! Tinanggap mo na sa wakas! Walang pangungusap na natapos ang aswang na si Hogan nang lumapit sa kanya ang buong bersyon ni Rohan bilang isang aswang na gabunan. Dinukot ni Rohan ang puso ni Hogan nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos, tinapaktapakan nito ang pusong yun hanggang sa magkandalasog-lasog. Hindi pa nakontento si Rohan. Pinagtatatadyakan niya si Hogan sa ulo na naging dahilan para mabasag ang bungo nito. Nanlalaki ang mata ni Sibal at Saryo. Sa isang iglap lang, nagawang patayin ni Rohan ang pinuno ng mga aswang. Pero natatakot sila kay Rohan. Dahil sa mga sandaling ito, kita nilang wala na sa sarili ang kanilang kaibigan. Rohan, tama na! Patay na si Hogan! Hindi na makakalaban yan sa'yo! Nakinig si Rohan, pero kinabahan si Sibal nang makita siya naman ang lalapitan ni Rohan. Rohan, lumabang ka! Labanan mo yan! Labanan mo ang pagiging aswang mo! Kakaunting distansya na lang si Rohan nang biglang dumating naman si Mang Damsa. Tumakbo ito palapit kay Rohan at tinangkang itatarak ang itak. Pero nasa lagyo ni Rohan. Binalibag nito ang matandang antingero. At nang bumalandra ito sa gilid, ay nilapitan niya yun ulit. Akmang papaslangin na sana ni Rohan si Mang Damsa nang biglang dumating naman si Mang Samyo. Mabilis nitong naitarak sa likod ni Rohan ang kulay gintong punyal. Dahil sa ginawa ni Mang Samyo, unti-unting bumalik sa dating anyo ang binata. Pero dahil sa saksak ng ginawa ni Mang Samyo sa binata, muli itong sumuka ng dugo. Anak, patawarin mo ako pero kailangan ko itong gawin bago ka pa makapanakit ng iba. Patawarin mo ako, anak. Tatay, maraming salamat. Maraming salamat dahil hindi niyo ako inayaang maging masama. Maraming salamat dahil ibinalik niyo kaagad ako sa dati. Masaya ako ngayon, tatay. Iniligay ni Mang Samyo ang ulo ng anak sa kanyang bisig. Nakangiti ang binata sa kanya. Marami pa sana siyang gustong sabihin pero tuluyan ng pumikit si Rohan. Naiyak na lamang ang matanda. Ganon din si Sibal at Saryo. Noong mga sandaling yon, tila nakisabay pa ang panahon dahil biglang umulan ng malakas. Walang humpay ang pag-iyak nila sa inakala nilang pagkamatay ni Rohan. Hindi na nila mararamdaman ang ginawa dahil ang tanging nararamdaman na lang nila ay ang kalungkutan. Matapos ang sandaling yon, inilagay na nila ang katawan ni Rohan sa ibabaw ng lamesa. Kinumutan nila yon ng itim na tela. Dadasalan na sana nila ang katawan ng lalaki nang biglang kumidlat ng malakas. Gumawa ng malakas na liwanag ang kidlat na nagdulot pa ng panandali ang pagkabulag nila. Pagtingin nila sa lamesa, wala na roon ang katawan ni Rohan. Isang boses ng babaeng mahiwaga ang kanilang narinig. Parang nanggagaling sa kalikasan ng tinig nito. Saktong nagsalita ito ay tumigil naman ang ulan. Tapos na ang misyon ni Rohan sa lupang ito bilang aswang. At dahil sa pagmamahal niyo sa kanya, isang biyaya ang ipagkakaloob ko sa inyo sa mga susunod na araw. Nang mawala na ang mahiwagang boses, saka na muling bumuhos ang malakas na ulan. Napatulala na lamang sila noong mga sandaling yon. Hanggang sa sumapit ang kinabukasan, hindi na nila muling nakita pa si Rohan. Ang paniniwala nila,
Si Rohan ay pagmamay-ari ng isang diwata na ginawa lamang instrumento para sa kabutihan. Lumipas ang 2 linggo. Tahimik na ang baryo. Wala ng mga aswang dahil nang mamatay ang pinuno ng mga yon, nagkandamatay na rin silang lahat. Payapa na ulit ang baryo. Matino na rin ang utak ni Mang Damsa. Sa katunayan, humingi pa nga ito ng paumanhin sa kanila. Miss na nila si Rohan, pero kailangan nilang tanggapin na wala na nga ang binata. Mabuti naman at dumating na kayo. Magsisimula na tayo sa pagdarasal. Pumasok na ang magkapatid na si Bal at Saryo. Nakabenda pa ang mga braso nito dahil sa mga bali na natamo. Nakakapanibago. Hindi ako sanay na wala si Rohan. Kurak! Ba't naman kasi siya ginetsong ng mahiwagang boses? Di man lang iniwan sa atin para makapaglamay ng goods, hindi ba? Kagaya ng sinabi ko noong nakaraan, isa siyang instrumento. Pagmamay-ari siya ng diwata kaya ang diwata ang may karapatan sa kanya. Kung nasaan man ngayon ang kaluluwa ni Rohan, ipagdasal natin na masaya siya roon. At dapat pilitin din nating maging masaya para sa kanya. Magiging masaya para sa akin? Bakit? Hindi naman ako nawala ah. Napatingin silang lahat sa pintuan nang marinig ang boses na yon. Agad na tumulo ang luha nila. Napalapit naman agad si Aling Bitina sa kanya. Pinisil-pisil ang mukha ng binata para alamin kung totoong si Rohan nga ba talaga yon. Buhay ka! Salamat at buhay ka! Diyos ko, buti naman at nakabalik ka. Ang akala namin ay hindi ka na namin makakasama. Nakiyakap na rin si Mang Samyo sa kanila. Pre, anong nangyari? Bakit ka nakabalik? Bongga! Pasuspense ang pegnarn! Kagaya ng sinabi ng diwata, tapos na ang misyon ko bilang aswang. Ngayon, kailangan ko na ring simulan ng misyon ko bilang tao. Binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon para makasama kayo. Isang gantimpala dahil sa nagawa kong pagliligtas sa buong probinsya natin. Napahagulgol na lamang silang lahat sa mga sandaling yon. Nag-group hug pa sila at halos hindi na makahinga si Rohan sa sobrang higpit. Diyos ko, salamat po sa Diyos at sa diwata. At kasama ka na namin uli ngayon, anak. Tama ng drama. Nagugutom na ako eh. Wala ba makakain dyan? Malas naman oh. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Dahil nakahanda na rin naman ang pagkain noong hapon na yon, ay sabay-sabay na rin silang kumain. Masaya ang kalooban ng lahat dahil sa wakas, kumpleto na silang muli. At sa mga susunod na araw, sabay-sabay na nilang haharapin ang panibagong misyon. Yun ay ang mabuhay ng isang buong pamilya. Wakas.